Nagsanay ka ng 999 na taon bilang isang itim na imugi, at isang hakbang na lang sana bago ka maging isang makapangyarihang dragon nang biglang may isang baliw na mandirigma na umatake sa'yo na parang nagpapakamatay. Tapos na ba ang laro? Malayo pa. Sa halip, nagising ang kaluluwa mo sa loob ng katawan ng isang maliit at marupok na sisiw na Western Dragon. Nakakulong sa isang pugad na puno ng isinumpang mga kayamanan at binabantayan ng isang sobrang lakas at maalamat na gintong dragon na tinatambakan ka ng pagmamahal. Ngayon ay nakulong ka sa isang katawan na nakakahiya sa tuwing tumutunog ang tiyan, napilitang itago ang katotohanang dati kang sinaunang halimaw, aralin ang isang ganap na kakaibang sistema ng mahika, at tanggapin ang bahanang ipinamanang mga alaala na halos magpasabog sa ulo mo. At kung hindi pa yun sapat, aksidente mo pang napisa ang isang sagradong phoenix na agad na nagdesisyon na anak ka nito. Hindi nagtagal, dumaan si Predicyon, ang mayabang na mandirigma ng angkan ng pulang dragon, para maghanap ng away. Ang lala ng timing. Kalimutan mo na ang maharlikang etikwet ng bagong mundong ito. Para sa isang itim na dragon na nabuhay na ng 1,000 taon, iisang panuntunan lang ang mahalaga. Mag-ipon ng mas maraming kapangyarihan, sirain ang sistema sa abot ng makakaya, at siguraduhing wala nang magiging sapat ang lakas para saktan ka ulit. Kung tunay kang miyembro ng grupo, ay click mo ang like button at mag-comment ka ng part 2. Siguraduhin nakasubscribe ka sa channel at i-on ang notifications. Gusto nating umabot ng 50,000 subscribers. Umaasa ako sa inyong lahat. Ang itim na imugi na ito ay isang hakbang na lang sana para maging isang tunay na dragon. Matapos magsanay ng 999 na taon, abot kamay na sana ang pag-akyat nang biglang may isang nakakatakot na baliw na umatake sa huling sandali. Kahit na makahulugan itong mamatay siya kasama ng imugi, hindi nag-atubili kahit isang segundo ang lalaki. Nang inisip ng imugi na maglalaho na ang kaluluwa niya habang buhay, hindi niya lubos akalain na mananatili pa siyang buhay. Pagbukas ulit ng kanyang mga mata, napagtanto niyang naging isang maliit at nakakagigil na sisiw na Western Dragon na siya. Pagtingin sa hindi pamilyar na paligid, walang ideya ang maliit na dragon kung saan siya napunta. Kahit saan siya lumingon ay puno ito ng napakaraming pambihirang bagay. Hindi niya maiwasang magtaka kung sino ang nagmamay-ari ng lugar na puno ng ganitong hindi kapanipaniwalang koleksyon ng mga kayamanan. Pagkatapos ay napadako ang kanyang mga mata sa isang batong monumento na nakatayo sa gitna ng kayamanan na may mga salitang maingat na inukit. Para sa aking anak, na hindi man lang nasilayan ang liwanag ng mundong ito, kahit hindi na tayo magkita ulit sa buhay na ito, umaasa pa rin akong mahanap mo ang sarili mong kaligayahan sa isang malayong lupain. Malinaw na isa itong lapida na inalay para sa anak ng isang tao, pero hindi nagtagal ang maliit na sisiw doon. Sa kagustuhang malaman kung nasaan siya, nagsimula siyang mag-explore sa paligid. Habang sinusuri niya ang mga kakatwang kayamanan, hindi niya maiwasang isipin na may nakakapagdududang panlasa ang may-ari ng lugar na ito. Seryoso, sino ba ang nangungulekta ng isinumpang basura para katuwaan? Mayroong sumpa ng pagiging bato na nagtitrigger kapag tumitig ka, isang gintong mansanas na isusumpa ng walang hanggang gutom ang sinumang kumain nito, at may potion pa na ipapalit ang boses sa isang pares ng mga binti. Maliwanag ang buong silid, pero mukhang mga sirang magical items na may nakakatakot na epekto ang lahat ng nandito. Pagkatapos ay may isang batong hiyas na gumulong papunta sa mga paa ng sisiw. Agad siyang tumingin kung saan nanggaling ang hiyas. Saglit na napanganga ang maliit na dragon sa kanyang nakita, dahil may isang dambuhalang bundok ng mga kayamanan na nakatambak sa harapan niya. Mukhang nakuha nga ng maliit na dragon na ito ang jackpot, pero hindi ang ginto o mga hiyas ang nagpa-excite sa kanya, kundi ang mga mahiwagang bagay na puno ng kapangyarihan, katulad na lang ng batong hiyas na yon. Biglang nakuha ng isang itim na hiyas ang atensyon niya. Naramdaman niya ang isang madilim na enerhiya sa loob nito na sobrang pamilyar sa kapangyarihang taglay niya sa nakaraan niyang buhay. Ang tanging problema lang ay ang palamuting nakasabit sa ilalim ng hiyas. Kaya iniunat ng sisiw ang kanyang maliliit na kuko at sinubukang tanggalin ito. Matapos magpumiglas ng ilang sandali, nagsimulang lumuwag ang palamuti, pero ayaw pa rin itong matanggal. Itinukod ng maliit na dragon ang kanyang 4 na paa sa lupa at hinila ito ng buong lakas. Dahil sa desperadong paghila na yon, dahan-dahang humiwalay ang palamuti sa itim na hiyas. May malakas na tunog at tuluyan nang humiwalay ang itim na hiyas sa nakakainis na palamuti, pero nawala ng balanse ang sisiw at napagulong patalikod. Alam na niyang masyadong marupok ang bagong katawan na ito, pero umaasa siyang hindi siya nasaktan. Matapos gumulong ng ilang beses, bumagsak siya ng nakatihaya habang nakataas ang 4 niyang paa. Sobrang sumakit ang maliit at marupok niyang katawan, kaya hindi niya naiwasang mangiwi. Kung nasa dati pa siyang katawan mula sa nakaraang buhay, kulang pa ito sa warm-up. Kahit mahulog mula sa isang bangin na mahigit 10,000 metro ang taas, ay hindi mag-iwan ng kahit anong galo sa kanya. Pagkatapos ay biglang nakaramdam ang maliit na sisiw ng isang napakalakas na presensya. Isang nakakabining ugong ang umalingaw sa silid habang maraming batong hiyas ang nahulog mula sa bundok ng ginto.
Wala siyang ideya kung anong klaseng kapangyarihan ito, dahil maging ang mismong espasyo ay nagsimulang pumilipit at masira. Sa kabila ng nasirang espasyo, malinaw niyang naramdaman na may isang napakalakas na nilalang na naghahandang dumaan doon. Alam ng sisiw na kahit na dumaan siya sa 900 at 99 na taon na pagsasanay sa nakaraan niyang buhay, imposibleng matalo ang presensyang iyon. Kahit ganoon, hindi siya umatras. Kahit paano, naging isa siyang marangal na itim na imugi. Sa sumunod na sandali, mas lumawak pa ang nasirang espasyo, habang umapaw ang kumikinang na asul na enerhiya sa paligid ng maliit niyang katawan. Pagkatapos maging matatag ng espasyo, isang dambuhalang gintong kuko ang umabot sa butas. Agad na lumitaw ang isang napakagandang mata na nagmula pa sa kabilang mundo pagkatapos noon. Pagtawid ng nilalang mula sa nasirang espasyo, isang dambuhalang gintong dragon ang tumambad sa harapan ng maliit na sisiw. Hindi maiwasan ng sisiw na isiping tinatakot siya nito gamit ang kanyang aura. Pero hindi siya matatakot. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at sumagot ng isang maliit na atungal ng dragon. Sobrang nagulat ang gintong dragon sa kanyang nakita. Pagtingin sa maliit na katawan ng sisiw, napagtanto niya na masyadong nakakapanghina ang inilabas niyang aura kanina. Nang may lubos na pag-iingat, iniunat niya ang mahaba at gintong buntot niya at dahan-dahang sinuportahan ang likod ng sisiw. Pagkatapos ay malambing siyang nagtanong, "Maliit na bata, tinakot ba kita? Hindi ka dapat matakot ng ganyan. Baka mas maging komportable ka kung ganito ang itsura ko." Habang nagsasalita, ang dambuhalang gintong dragon ay nag-transform bilang isang napakagandang babaeng blonde ang buhok. Shape-shifting talaga ang pinakamagandang first impression. Nagpakilala ang blonde na babae sa sisiw at sinabing Christina ang pangalan niya. Naalala niyang wala pa itong nakakain, at dahan-dahang nagtanong kung gutom na siya, na walang kaalam-alam na bago ito ma-reincarnate, ay isa siyang itim na imugi na malapit ng maging isang tunay na dragon. Sa lumanyang katawan, hindi problema kahit isang buwang walang kain. Sa kasamaang palad, ang maliit at marupok na katawan na ito ay hindi kasing tibay noon, kaya tumunog ng malakas ang tiyan niya. Gusto nang maglaho ng sisiw dahil sa sobrang hiya. Sobrang nakakahiya ito. Sinubukan niyang pigilan ang ingay pero hindi sumunod ang katawan niya at tumunog ulit ito. Formal nang nagdeklara ng kalayaan ang tiyan niya. Ipinaalala niya sa sarili niya na kahit kontrolin ng instincts niya ang katawang ito, kailangang manatiling malinaw ang isip niya. Nang may kinuha si Christina mula sa kung saan, biglang nagduda ang sisiw. Anong ginagawa ng dragon na ito at ano ba talaga yung hawak niya? Nang buksan ni Christina ang kakatwang lalagyan, isang presko, matamis, at medyo magatas na amoy ang pumuno sa silid. Nang maamoy niya yon, agad na nakilala ng sisiw na gatas iyon ng isang halimaw. Kahit na ganun, hindi siya pwedeng maging kampante. Nakakalungkot lang, mabilis na natalo ng instincts ng katawan niya ang kanyang rason, at kumislap ang mga mata niya habang nakatitig kay Christina. Matapos lumunok ng kinakabahan, nag-alinlangan siya, nag-isip kung dapat ba niyang tanggapin ang bote na puno ng gatas ng halimaw. Hindi ito tama. Kailangan niyang lumayo kay Christina. Nang makita ang maingat pero halatang natutuksong mukha niya, kalmadong sinabi ni Christina, "Kung ayaw mo nito, itatago ko na lang siguro." Ang isang pangungusap na iyon ang tuluyang nagbigay ng kontrol sa mga instincts niya. Critical hit, agad na inagaw ng maliit niyang katawan ang bote ng gatas ng halimaw mula sa mga kamay niya. Habang pinapanood siyang uhaw na ininom ang bawat patak, umiti si Christina at nagtanong, "Siguradong gutom na gutom ka na, di ba?" Samantala, ibang-ibang krisis naman ang pinagdaraanan ng sisiw. Anong klaseng gatas ng halimaw ito? Bakit sobrang sarap naman yata nito? Mas lalo pang napangiti si Christina dahil sa cute na reaksyon niya. "Gusto mo ba? Kung ayos lang sa'yo, maliit na bata, sumama ka sa akin." Habang nagsasalita siya, dahan-dahang iniabot ni Chris ang kanyang kamay sa kanya. Puno ang mundong ito ng hindi mabilang na mga kahanga-hangang bagay na naghihintay lang na matuklasan mo. Kahit hindi lubos na maintindihan ng hatchling ang lahat ng sinasabi niya, alam niyang inaanyayahan siya ni Chris na sumama sa kanya. Ang mas mahalaga, parang wala siyang anumang intensyong saktan siya. Bukod pa rito, wala namang ibang laman ang lugar na ito kundi bundok ng mga kayamanan. Higit sa lahat, nagbabala ang kanyang instincts na napakadelikado kung susubukan niyang mabuhay ng mag-isa sa ganitong katawan. At siguradong hindi ito dahil sa sobrang sarap ng gatas ng halimaw. Kaya iniunat ng hatchling ang kanyang maliit na kuko at marahang hinawakan ang laylayan ng damit niya. Nang makita yon, maingat siyang binuhat ni Chris. "Maligayang pagdating sa bahay, munting bata. Nag-alala akong hindi ka aabot sa oras. Sobrang saya ko na naipanganak ka ng ligtas." Sobrang naguluhan ang hatchling sa mga salitang iyon. Nagpapasalamat siya sa akin dahil ipinanganak ako. Kahit medyo asiwa itong pakinggan, wala siyang maramdamang kahit kaunting bahid ng mali siya sa boses niya. Siguro dahil patay na ang orihinal na nagmamay-ari ng katawang ito. Sa pag-isip niyan, itinaas ng hatchling ang isang maliit na kuko at iniabot sa kanya ang itim na gemstone. Habang mukhang naguguluhan, nagtanong si Chris, "Regalo ba ito para sa akin, o gusto mong itago ko ito para sa iyo?" "Teka, pinapagaan mo ba ang loob ko? Sobrang nakakatuwa naman yan."
Kaya simula ngayon, alagaan mo rin sana ako, munting bata. Habang nakapahinga sa mga braso niya, tahimik na lumingon ang hatchling sa kanyang likuran. Sa isip niya, hindi ko alam kung sino ka, pero salamat sa pagbibigay sa akin ng buhay na ito. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Nang tingnan ang kanyang maliit at marupok na mga kuko, taimtim siyang sumumpa na sa buhay na ito, hindi na siya mamamatay ng walang kalaban-laban tulad noon. Magiging mas malakas pa siya, sapat na malakas para walang sinuman ang makakasakit pa sa kanya, kahit anong paraan pa ang kailangan niyang gawin para makamit ito. Pagkatapos noon, lumipas ang isang buong buwan. Isang umaga, gumising ang hatchling sa kama, tinamad na nag-inat, at naghanda para simulan ang kanyang araw-araw na meditasyon. Noong una, binalot siya ng takot sa kakaiba at marupok na katawang ito, ngunit unti-unti, nasanay rin siya rito. Talagang pambihira ang likas na talento ng katawang ito. Kahit hindi sinasadyang padaluyin ang kapangyarihan, kusa pa ring dumadaloy ang enerhiya patungo sa puso niya. Sinasabi ng kanyang instincts na magic ang tawag sa mahiwagang enerhiyang ito. Noong una, dahil sa hindi pamilyar na enerhiya, naisip niyang may seryosong problema sa katawan niya. Pero matapos makitang ginamit ni Chris ang parehong kapangyarihan, naisip niya rin sa wakas na ganap na normal ang magic sa mundong ito. Mabuti na lang at hindi nagloloko ang katawan niya. Dahil sa natuklasang iyon, mabilis na nakabuo ang hatchling ng isang bagong internal core, na nagbigay ng matinding paghanga sa kanya. Nakakamangha ang kadalisayan ng kapangyarihang iyon. Ang isang bagong panganak na katawan na sinamahan ng napakadalisay na enerhiya ay halos isang perpektong simula. Ang tanging hindi niya talaga matagalan ay isang sobrang kakaibang tagamasid na hindi umaalis sa tabi niya. Binabantayan siya ng nilalang na iyon araw at gabi nang hindi man lang nangangailangang matulog. Sadyang ipinatawag ito ni Chris para protektahan siya dahil hindi ito komportableng iwan siyang mag-isa. At dahil sa nakakainis na bantay na iyon, hindi pa rin makapagsanay ng maayos ang hatchling. Tuwing susubukan niyang tumakas sa pinto, agad na tumatakbo ang nakakainis na nilalang para sabihin kay Chris. Sa kabutihang palad, patuloy na tumaas ang kanyang lakas ng tuloy-tuloy sa buong buwan na iyon. Naisip niya sa sarili niya na kung patuloy ang pag-unlad niya sa ganitong bilis, malapit na siyang maging handa para subukan ang special movement magic. Bago yon, kailangan muna niyang alamin kung paano haharapin ang nakakagambalang babysitter na ito. Kung kaya niya lang labanan ng direkta ang nilalang, magiging mas madali ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi kailanman magiging ganoon kadali ang mga bagay-bagay. At sa sandaling iyon, ang kanyang pinakamalaking hadlang ay ang matutong magsalita. Sobrang bata pa ng katawan niya, at hindi pa sapat ang pagkakabuo ng bibig niya para sa maayos na pagsasalita. Dahil walang ibang pagpipilian, ang tanging magagawa niya lang ay maghintay na kusa itong lumaki. Samantala, patuloy siyang pinapaulanan ng papuri ng nakakainis na bantay na iyon, dahilan para sobrang mapahiya ang hatchling. Maliwanag na kahit ang mga mahiwagang babysitter ay sadyang pabida. Bigla na lang, nakaramdam ang hatchling ng isang pamilyar na alon ng magic. Si Christina yon. Sa sandaling makita niya siya, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya. Oras na para kumain, pero inakala ni Christina na lumabas siya para batiin siya, at masayang tinawag siyang kanyang mahal na munting sanggol, na hindi alam na tumatakbo lang siya papunta sa tanghalian. Habang tinitingnan ang cute nitong mukha, dahan-dahang kinurot ni Christina ang mga pisngi nito. Pagkatapos, naalala niyang lumalaki pa siya. Naisip niyang siguro hindi na sapat ang gatas ng halimaw, kaya tinanong niya kung gusto nitong subukang kumain ng karne. Nang masabik na tumango ang hatchling, muli na naman siyang pinuri ni Christina, na nagsabing siya ang pinakamatalinong hatchling na nakilala niya. Wala siyang kaalam-alam na sa loob ng maliit at marupok na katawang iyon, ay may nabubuhay na isang itim na imugi, na nakaligtas sa loob ng 900 at 99 na taon. Sa kabutihang palad, walang sablay ang kanyang pag-arte, at wala talagang hinala si Christina. Pang-best actor talaga ang pag-arte, sa totoo lang. Pagtingin sa kanyang maliit na bulto, tinanong ni Christina kung bakit parang napakamalambing niya ng araw na iyon at kung gusto niyang magpakarga. Imposibleng sadya siyang mag-ugali ng ganoon. Nakikisakay lang siya kay Christina para matiyak ang susunod niyang pagkain. Kahit ganoon, dahil sa inosente at nakakatuwang anyo nito, agad na kuminang ang kanyang mga mata. Sa hindi mapigilan ang sarili, muli siyang pinuri ni Christina, na tinawag siyang pinaka-cute na maliit na hatchling na nakita niya. Medyo matagal bago niya naalalang oras na pala ng pagkain. Inilabas pagkatapos ni Christina ang isang bot ng gatas ng halimaw at iniabot iyon sa hatchling. Sa sandaling tanggapin niya ito, hindi niya naiwasang isipin na naging sulit talaga ang lahat ng magagaling niyang pag-arte. Tuwing umiinom siya ng gatas ng ganito, laging umuupo si Christina sa tabi niya at nakikipagkwentuhan. Sa totoo lang, hindi naman masyadong masaya ang hatchling na makinig sa mga kwento ng iba sa buong araw. Ang mas nakakatawa pa ay walang alam si Christina na naiintindihan niya ang bawat salitang sinasabi niya. Gayunpaman, sa pakikinig lang sa kanyang mga kwento at pagdinig sa kanyang mga naiisip, malalaman niya kung gaano siya kasaya tuwing ngumingiti siya. Dahil sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap ni Christina, unti-unting natuto ng marami ang hatchling tungkol sa mundong ito. Pagkatapos ay ngumiti si Christina at nagtanong, "Munting bata,
tapos ka na ba sa gatas mo? Pwede ka bang gumawa ng isang cute na bagay para sa akin? Dahil sa hiling na yon ay napatigil sa kinatatayuan ng hatchling. Kunsagay, dati siyang naging itim na imugi na isang hakbang na lang bago maging totoong dragon. Paano siya arteng cute nang dahil lang sa isang bote ng gatas ng halimaw? Pero gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ginawa niya pa rin kung ano ang gusto ni Christina, na nagbigay ng isang maliit at nakakatuwang kilos. Siguradong kasalanan nito ng isinumpang katawan na ito. Wala nang iba pang paliwanag. Kahit pa, pagkatapos makatanggap ng napakaraming kabaitan mula sa kanya, tama lang nasuklian din ang kanyang ginawa. Dahil dyan, nagdesisyon ang hatchling na huwag na itong intindihin. Basta't masaya si Christina, sapat na yon. Ganun pa man, tuwing naaalala ang ginawa niya ay puno siya ng matinding hiya. Nang makita ang hatchling na ganoon, mainat na inabot ni Christina, hinawakan ang kanyang noo, at binigyan siya ng isang simpleng basbas. Pagkarinig sa mga taos pusong salitang iyon, walang magawa ang hatchling kundi aminin na isa talaga siyang mabuting tao. Isang katotohanan na hindi mapagkakaila. Maalaga, malambing, at maalalahanin si Christina. Bawat maliit na bagay na ginagawa niya ay kusa namang nagpapakita ng kanyang kabaitan. Ito ay isang bagay na hindi pa naranasan ng hatchling sa kanyang nakaraang buhay. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung paano niya siya masusuklian. Ang kanyang kabaitan ay nagpaalala sa kanya ng ibang tao mula sa kanyang nakaraan. Isang araw, tinanong niya siya, ganoon mo ba talaga kagusto ang kultibasyon? Inuulit-ulit ang parehong nakakainip na pagsasanay para lang tumaas ang level mo. Talaga bang nagpapasaya yan sa'yo? Nang sabihin sa kanya ng hatchling kung ano ang layunin nito, pinagtawanan niya ito, tinawag siyang tanga dahil hindi man lang masagot ang ganoon kasimpleng tanong. Gusto sana nitong itanong kung sino siya sa akala niya para pang-aralan siya ng ganoon, pero ngumiti lang siya at mas inasar pa ito. Ang tanga mo. Kaya nga hindi mo pa nararanasan ang tunay na kaligayahan. O baka hindi mo man lang alam ang pakiramdam na hangaan o tunay na mahalin ng isang tao. Simpleng sumagot ang hatchling na walang halaga sa kanya ang mga bagay na yon. Tutal, malapit na siyang maging isang dragon. Bakit naman niya sasayangin ang oras sa mga ordinaryong emosyong ganyan? Naisip niyang masyadong malamig ang naging sagot nito. Kahit na marahil ang katigasan ng ulong iyon ay bahagi ng kanyang karisma. Ibinalik naman ng hatchling ang tanong. Hindi ba't ganoon ka rin? Malapit ka na ring maging isang nine-tailed fox. Kaya bakit masyado ka pa ring nakakapit sa mga walang kwentang bagay? Ngumiti siya bago sumagot dahil gusto kong maging tao. Nang makita ang pagkalito sa mukha nito, nagpatuloy siya, nakakabaliw pakinggan, di ba? Pero nakahanap ako ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Kahit na matapos malaman na isa akong nine-tailed fox, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. At kapag minahal ka ng ganoon, natural lang na gustuhin mong suklian ang nararamdaman na yon, hindi ba? Sana balang araw maintindihan mo rin yon. Kahit na kapag nangyari yon, malamang sobrang tanda mo na para mapansin pa. Dahil sa mga sinabi niya, naisip ng hatchling na naniniwala talaga itong mangyayari sa kanya ang ganoong bagay balang araw. Kahit na ayaw nitong sirain ang maganda niyang mood, sumagot pa rin ito. Kung magiging tao ka, hindi ka na makakabalik pa rito. Pero kung mangyayari talaga ang lahat ng inaasahan mo, taos puso kong hinahangad na magkaroon ka ng masayang buhay kasama ang taong mahal mo. Nang marinig ang mga salitang iyon, gumawa siya ng ekspresyon na hindi nito mabasa. Hindi maintindihan ng hatchling kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya, at hindi rin nito makuha ang ibig sabihin ng mga kakaibang bagay na ibinulong niya pagkatapos. Sa halip parang mas nainis pa siya tuloy. Sobrang tigas talaga ng ulo mo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at naghanda ng umalis. Bago tuluyang lumayo, umiti siya sa hatchling at sinabing kahit gaano pa ito kabagal makaintindi, nagpapasalamat pa rin siya sa lahat ng ginawa nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang maintindihan ng hatchling kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, pero na-realize na rin niya sa wakas ang sinasabi nito tungkol sa pagsukli sa tapat na damdamin. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Christina gamit ang special magic. Pero pagdating niya, lubos siyang nagulat sa eksenang sumalubong sa kanya. Hindi niya inaasahang nakatayo na nang mag-isa ang hatchling, at humahakbang na sa kauna-unahang pagkakataon. Ang hindi niya alam, nagpapasikat lang ito kung gaano na siya kabilis umunlad. Sa madaling salita, hindi na magtatagal at sa wakas ay makakawala na siya sa nagliliwanag na bantay na yon. Napakalapit na talaga ng kalayaan niya. Nang makita siyang ganoon, tinakpan ni Christina ang kanyang bibig, punong-puno ng emosyon, bago siya agad na binuhat at niyakap. Tumawa siya at inaming hindi niya alam kung anong gagawin sa ganito ka-cute na nilalang. Pagkatapos mag-isip saglit, naalala niyang may dala siyang maliit na regalo para rito. Nang ibaba niya ito, kumuha siya ng isang maliit na telang supot. Ipinaliwanag niyang kahit hindi pa ganap na tumutubo ang mga ngipin nito, kaya na nitong kainin ang nasa loob niyon. Puno ang supot ng mga itlog ng phoenix. Ang phoenix ay isang walang kamatayang ibon na patuloy na nabubuhay muli mula sa sarili nitong abo. Habang inilalarawan ni Chris ang maalamat na ibon, hindi maiwasan ng hatchling na isiping parang isa lang itong magarbo at pulang ibon. Pero sa totoo lang, wala siyang pakialam kung anong klaseng itlog iyon. Kinuha lang niya ang telang supot na iniabot ni Chris, ipinasok ang maliliit niyang kuko, at nagsimulang kumapa sa loob.
Ilang saglit pa, naglabas siya ng isa sa mga itlog. Pinagmasdan ng mabuti ni Chris habang maingat nitong binabalatan ang itlog. Kuminang ang mga mata niya at masayang tinakpan ang kanyang bibig. Samantala, nakatutok ang buong atensyon ng hatchling sa nabalatan ng itlog ng phoenix. Ibinuka niya ang kanyang maliit na bibig at nagpakita ang ilan sa maliliit niyang ngipin. Isang kagat lang ang kailangan. Sobrang sarap nito kaya hindi na siya nakatanggi pang kumain. Tagumpay na pumalya ang misyon. Nang mapanood siyang nasasarapan ng husto sa pagkain, nakahinga na rin ng maluwag si Chris. Palihim siyang nag-alala na baka hindi nito magustuhan yon. Tutal, niluto ang mga itlog ng phoenix na yon gamit ang espesyal na apoy ng isang red dragon. Habang namamangha ang hatchling sa napakasarap na lasa at sa mahinang bakas ng fire magic na nananatili sa loob ng itlog, naglabas pa si Chris ng isa pang bote ng gatas ng halimaw. Sinabihan niya itong huwag masyadong magmadali sa pagkain at pinaalalahanan siyang uminom din ng gatas kasama ng mga itlog. Dahil ang tiyan ng isang maliit na hatchling ay nangangailangan pa rin ng tamang pag-ingat. Pero sa sandaling iyon, lubusan nang nabighani ang hatchling sa sobrang sarap na lasa ng mga itlog. Kahit kakaupos pa lang niya ng isa, agad siyang kumuha ulit ng panibago. Noon niya napansin ang isang kakaibang itlog. Hindi lang mas madilim ang pagkapula nito, kundi sobrang tigas din itong hawakan. Kahit pa, dahil marami pang natitirang itlog, napagpasyahan niyang itabi muna iyon para mamaya. Makalipas ang ilang sandali, sobrang nabusog ang tiyan niya kaya mukha na itong isang maliit at bilog na bola. Hindi kailanman inakala ni Chris na ang ganoon kaliit na hatchling ay magkakaroon ng ganoon kalakas na gana sa pagkain. Sinabihan niya itong kukuha pa siya ng maraming itlog, pinaalalahanan siyang magpahinga ng mabuti at nangakong babalik siya kaagad. Nang marinig iyon, kumaway lang ang hatchling gamit ang isang maliit na kuko. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi makapaniwala kung gaano karami ang nakain niya. Mukhang mangangailangan siya ng mahabang oras para matunaw ang lahat ng iyon. Hindi naglaon, nakatulog na siya. Paggising niya, tinatamad siyang nag-unat at gumawa ng ilang mahihinang tunog. Napansin niyang walang ibang tao sa paligid, pero mabilis na nakuha ng isang basket sa tabi ang kanyang atensyon. Sa loob nito ay may mas marami pang itlog ng phoenix, tulad ng mga kinain niya kanina. Mukhang dumaan dito si Chris habang tulog ako. Napaisip ang hatchling kung dapat ba siyang kumain pa ng isa. Tutal, mukhang malapit na niyang maubos ang naunang pangkat. Bukod pa roon, wala namang masama sa isa pang itlog ng ibon. At hindi, siguradong hindi dahil sa nagiging matakaw siya. Malamang ginagawa niya lang yon para makahigop ng fire magic. Sobrang siyentipiko. Habang iniisip yon, lumipad siya papunta sa medyo mapulang itlog. Pagtingin niya rito, naalala niyang ito yung kakaibang tigas na itinabi niya kanina. Alam niyang kailangan niya rin itong harapin, maaga man o huli. At dahil walang nanonood, ito na ang perpektong pagkakataon. Unti-unti niyang inunat ang kanyang maliit na kuko. Sa sandaling gumalaw ito paharap, isang matinding puwersa ang nagsimulang maipon sa paligid niya. Makalipas ang isang pintig ng puso, inatake niya ang itlog gamit ang buong lakas na nakaya niya. Isang dumadagundong na pagsabog ang umalingaw sa kwarto habang tumama ang puwersa sa itlog ng phoenix. Pero sa laking gulat niya, nanatiling buo at walang sira ang itlog. Wala man lang itong nikatiting na bitak. Dahil sa nakita, otomatikong napaatras ng ilang hakbang ang hatchling. Nang mapagtanto kung gaano kakatwa ang tigas ng itlog, napagpasyahan niyang huwag nang magpigil at gamitin na ang tunay niyang kapangyarihan. Hindi dapat siya pinilit ng isang hamak na itlog ng ibon na humantong sa ganito, pero isa rin itong perpektong pagkakataon para sukatin ang kasalukuyan niyang lakas. Unti-unting lumutang sa hangin ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, isang napakalakas na bugso ng kapangyarihan ang mahiwagang sumabog sa paligid niya. Nang maabot ng enerhiyang iyon ang rurok nito, lumitaw ang multo ng isang nakakatakot na itim na imugi kasabay ng atungal ng batang dragon na nagpakawala ng malakas na sigaw ng isang dragon. Ito ang anyo niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa mismong sandaling iyon, ang bolang enerhiya na lumulutang sa harap niya ay direktang bumaril patungo sa itlog ng phoenix. Pagkapakawala ng atake, napabagsak muli sa lupa ang kanyang maliit na katawan. Nang tuluyang kumalat ang ilang bitak sa itlog, nagliwanag sa pananabik ang batang dragon. Gaya ng inaasahan, pambihira pa rin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon na ang tamang oras para tamasahin ang gantimpala para sa lahat ng hirap na iyon. Pero sa sandaling dumampi ang maliit niyang kuko sa itlog ng phoenix, biglang nagsarado ang bawat bitak. Ngunit ang talagang nagpatameme sa kanya ay ang nilalang na lumabas mula sa loob dahil kamukhang-kamukha ito ng isang kalapati. Agad na kinuskos ng maliit na ibon ang ulo nito nang may pagmamahal sa kanyang kuko. Dahil doon ay mas lalo lang nalito ang batang dragon. Paano napisa ang isang ibon mula sa itlog na yon? Matapos tiisin ang ganoong katinding init, dapat ay matagal na itong naluto. Pero ang pinakanakagulat sa batang dragon ay hindi ang hitsura nito, kundi ang aura ng nilalang na ito. Ang enerhiya nito ay isang perpektong pagsasanib ng mahika ng apoy at ng sariling kapangyarihan ng batang dragon. Agad siyang napasinghap sa pagkabigla. Na-absorb ng maliit na bagay na yon ang kanyang atake.
Ito ay kapangyarihang ginugulan niya ng napakatinding paghihirap para maipon, at ngayon ang bawat patak nito ay napunta sa loob ng maliit na ibon na iyon. Matapos magtrabaho ng husto para mabuo ang enerhiyang iyon, bakit panay ang huni sa kanya ng maliit na nilalang na ito? Sa ikinikilos nito, tila sinusubukan pa siyang pakalmahin. Pero bakit masyado itong nakakapit sa kanya? O ganito lang ba talaga kumilos ang mga phoenix? Hindi. Isa itong nilalang na napisa mula sa itlog. Dahil sa sitwasyon, iisa lang ang posibleng paliwanag. Siguradong imprinting ito. Opisyal nang napili ng kalikasan ang paborito nitong manlalaro. Sa mga banal na uri ng hayop na ibon, mayroon talagang mga uri na may ganyang katangian. Gustong kumpirmahin ang kanyang teorya, nagdesisyon ang batang dragon na subukan ito. Gaya ng inaasahan niya, kahit saan siya tumakbo, nakabuntot lang ang maliit na ibon. Kahit pa tumakbo siya ng paikot-ikot, hinabol siya ng maliit na ibon na parang isang munting anino. Kinumpirma ng kilos na iyon ang hinala niya ng walang anumang duda. Talagang imprinting na ito. Matapos tumakbo ng matagal, sobrang napagod ang batang dragon. Handa nang magpahinga, ibinuka niya ang kanyang maliliit na pakpak at lumipad. Pagkaangat niya sa ere, napagtanto niyang hindi pa rin marunong lumipad ang maliit na ibon. Gayunpaman, naisip niyang sobrang pagod na siya para intindihin pa ito. Tiyak na may maiisip rin itong sariling paraan. Ngunit hindi nagtagal, ang walang tigil na paghuni ay paliit ng paliit. Agad nitong nakuha ang atensyon ng batang dragon. Tumingin siya sa ibaba. Umiiyak ang maliit na ibon. Pero sa sandaling maalala niyang na-absorb ng maliit na nilalang na ito ang lahat ng kapangyarihang pinaghirapan niyang ipunin, napakagat siya sa kanyang labi dahil sa inis. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Chris. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pugad ng batang dragon, tahimik siyang bumulong, medyo nagtagal yata ako kaysa sa inaasahan, pero bumalik ako ng pinakamabilis na makakaya ko. Sana lang hindi gutom ang aking munting anak. Sa isiping iyon, agad niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Pagkakita niya sa mga nagkalat na balat ng itlog sa lupa, inakala niyang inubos na ng batang dragon ang natitirang mga itlog at nakatulog na. Sa halip, ang eksenang naghihintay sa kanya ay nagpanganga sa kanya. Wala na lang ang batang dragon sa pugad. Mayroon ding isang kakaibang maliit na ibon. Lubos siyang nalito sa nakita niya. Dahil ba talaga ito sa mga itlog na iyon? Saktong nooy dahan-dahang iminulat ng maliit na ibon ang kanyang mga mata. Pagkakita nito kay Christina na nakatayo sa harap niya, agad itong nagsimulang humuni ng ubod ng lakas. Mas lalo lang nagulat si Chris dahil doon. Mukhang sinusubukan ng maliit na ibong protektahan ang amo nito. Bukod pa roon, ang aura na nakapaligid dito ay isang perpektong pagsasanib ng purong mahika ng apoy at kapangyarihan ng kadiliman. Ang mas nakapagtataka, imposibleng hindi nito nararamdaman ang matinding aura ng dragon na nagmumula kay Christina. Gayunpaman, pilit pa rin itong humaharang laban sa kanya, maaaring napakatapang o sadyang walang kaalam-alam. Ang buong sitwasyon ay lubos na humigit sa mga inaasahan ni Chris. Malinaw na ito ay isang banal na ibong apoy, isang nilalang na laging naninirahan sa hardin ng mga Diyos, at ngayon ay pinoprotektahan nito ang isang itim na dragon. Tila ba tadhana mismo ang naglapit sa kanilang dalawa. Dahil sadyang ayaw siyang palapitin ng maliit na ibon sa batang dragon, napagtanto ni Chris na hindi niya pwedeng gamitan ng dahas ang ganito kaliit na nilalang. Kasabay noon, tuluyan nang nagising ang batang dragon. Iniunat niya ang isang maliit na kuko, at dinampot ang maliit na ibong walang tigil pa rin sa paghuni. Dahil bagong gising din, ibinuka niya ang kanyang bibig at pinakawalan ang isang antok na hikab. Si Chris ang kanyang tagapag-alaga. Siya ang nagpapakain sa kanya, pero itong katawatawang maliit na ibon ay may lakas ng loob na tratuhin siya ng walang galang. Nang walang anumang awa, hinawakan ito ng batang dragon at pinatigil ang maingay nitong pagreklamo. Habang pinapanood ang buong pangyayari, nagpakawala si Christina ng isang nakakatuwang ngiti. Hindi niya talaga maintindihan kung paano napisa ang ganito kakaibang nilalang mula sa mga itlog na iyon. Pagkatapos ng lahat, isang phoenix lang dapat ang nagkakaroon sa bawat henerasyon. Kapag nawala lang ang nakaraang phoenix saka lang ipapanganak ang isa papaglipas ng 100 taon. Kaya ano nga ba itong maliit na ito? Sigurado siyang buhay pa ang phoenix ng kasalukuyang henerasyon. Dahil sa napagtantong iyon, nagtaka siya kung may nangyaring abnormal sa mundo o kung isa itong uri ng masamang pangitain. Isang phoenix na nagpoprotekta sa kadiliman ang lumitaw at isa pa lamang itong sisiw. Sa pagharap sa isang bagay na ganito kakaiba, hindi ito pwedeng basta-basta na lang baliwalain ni Chris. Itinaas niya ang isang kamay at ipinatawag ang espiritong nagbabantay sa batang dragon. Sinabi niya sa espiritu na makikipagkita siya kay Pius, isa sa mga matatanda ng lipi ng mga pulang dragon. Hawak ni Pius ang kapangyarihan ng apoy at nagkataon, nagpapalaki rin siya ng sariling batang dragon. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Chris na pag-usapan kasama siya ang sitwasyon ng maliit na phoenix. Agad na pumayag ang espiritu na bantayan ang batang dragon habang wala siya, at mumiti si Chris habang nagpapasalamat dito. Pagkatapos ay bumaling siya sa batang dragon at malumanay siyang sinabihan na magpakabait habang wala siya.
Bagamat tumangulang ang batang dragon para pasayahin siya, sa kaibuturan niya'y nagdiriwang na siya dahil ang pag-alis ni Christina ay nangangahulugan ng mas maraming libreng oras. Medyo nag-aalangan si Chris na iwan ang tatlong maliliit na nilalang na sila-sila lang, pero sa hindi malamang dahilan, naniwala siyang magiging maayos lang ang batang dragon. Dahil mas higit pa sa talino at pagiging matanda ang nakita niya rito. Nakita rin niyang may taglay itong sariling malinaw na paninindigan at prinsipyo. Bukod pa roon, ang kanyang tiyak at bihasang kontrol sa mahika ay higit na lampas sa kayang gawin ng anumang ordinaryong batang dragon. Bagamat matagal nang alam ni Chris na kakaiba ang batang dragon na ito, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ginawa ng kanyang master bago ito ipinagkatiwala sa pangangalaga niya. Sa huli, wala sa mga iyon ang talagang mahalaga sa kanya. Kahit gaano pa siya kakaiba, siya na ngayon ang tagapag-alaga at guro nito. Tumingin sa maliit na mukha nito, malambing na nangako si Chris na babalik siya agad. Pagkatapos, biglang may naalala siya. Nabalitaan niyang isang tunay na henyo ang anak ni Pius. Baka makatulong ang batang iyon sa batang dragon, at kung magiging magkaibigan ang dalawa, mas maganda sana yon. Panghuli, pinaalalahanan ni Chris si Raid na kung may mangyari man, dapat siyang abisuhan nito agad. Ang pinakamahalaga, itinuro niya ang batang dragon at sinabihan si Raid na siguraduhing dumistansya rito. Samantala, ang tanging naiisip lang ng hatchling ay, bakit hindi pa siya umaalis? Maya-maya pa, inabot ni Chris at marahang kinurot ang malambot niyang pisngi. Pagkatapos ay yumuko siya at hinalikan siya sa mukha. Sobrang nahiya ang hatchling kaya nanigas siya, habang umiti lang si Chris at nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Habang pinapanood siyang isara ang pinto, inisip ng hatchling na sa wakas ay nakaalis na siya. Sa wakas, may enjoy na niya ang kaunting kapayapaan at katahimikan. Sa wakas, nang matikman ang kalayaang hinihintay niya, nagpakawala ang hatchling ng isang malakas na atungan ng dragon na gumulat sa maliit na ibon sa tabi niya. Sa totoo lang, kung ordinaryong sanggol lang siya, malamang ay nakinig siya sa mga utos ni Chris, pero hindi siya ordinaryong sanggol. Siya ay isang itim na imugi. Paano makakapanatiling nakakulong sa loob ng nursery ang tulad niya? Ang mga walang kwentang patakaran na yon ay nakakasagabal na sa tunay na pagsasanay. Tumingala ang hatchling kay Raid, na tahimik na lumulutang sa itaas niya, at naisip na wala namang masama kung maglalakad-lakad siya sa bakuran. Mga sikat na huling isipin. Bigla na lang, nagpakawala ng masayang huni ang maliit na ibon sa tabi niya. Ang inosente at nakakagigil nitong mukha ay agad na nagpadilim sa ekspresyon ng hatchling. Ang maliit na nilalang ay naglalambing pa talaga sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan, nagpasya siyang isama ito. Sa pag-iisip na yon, marahan niyang binuhat ang maliit na ibon gamit ang kanyang bibig at nilagay ito sa kanyang likod. Medyo abala at pampabagal ang pagpapasakay sa maliit na nilalang na ito, pero hindi naman malaking isyu ang pagpapasakay dito. Magpapanggap na lang siya na wala ito doon. Habang iniisip yon, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Nakatingin sa nakasarang pinto sa harap niya, naisip niya na kung tatalon siya ng mataas, maabot niya ang hawakan. Umatras siya ng ilang hakbang, nag-ipon ng lakas sa kanyang mga huling binti. Sa sandaling tumalon siya paitaas, dumiretso siya sa busol ng pinto. Sa pag-uunat ng isang maliit na kuko, hinawakan niya ang hawakan at mabilis na napagtanto na nakakandado nga ang pinto, bagaman hindi na yon nakakagulat. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nanatiling kalmado si Raid at hindi man lang sinubukang pigilan siya. Pero magyayari ba talaga ang lahat ayon sa inaasahan ni Raid? Kung sa bagay, ang hatchling na ito ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling ibinuka niya ang kanyang bibig, nagsimulang dumaloy ang mahika sa kanyang maliit na kuko. Sa isang mahinang kaluskos, sa wakas ay nabuksan ng hatchling ang nakakandadong pinto. Nang marahang lumapag pabalik sa sahig, lumingon siya para tingnan kung ano ang magiging reaksyon ni Raid. Agad bang isusumbong ni Raid ang lahat kay Christina? Laking gulat niya nang magbuntong hininga lang ng mahina si Raid. Parang binibigyan siya ng permiso ng espiritu na umalis. Mas lalo lang nitong ginulo ang isip ng hatchling. Bakit gagawin ni Ray ang ganoon? Makakabuti ba sa kanya ang pag-alis? Habang pinag-iisipan yon, inabot niya ang isang maliit na kuko at tinulak pabukas ang pinto. Sa wakas, bumungad sa kanyang mga mata ang labas ng mundo. Ang lugar ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. Ang paligid ay napakalawak at halos walang laman. Naintindihan na sa wakas ng hatchling kung bakit hindi na nag-abala si Raid na pigilan siya. Kahit magpagala-gala rito ang isang dragon hatchling, wala naman itong masyadong mapupuntahan. Sa totoo lang, ang paglalakad gamit ang dalawang binti ay hindi makakapagdala sa kanya sa malayo. Gaya ng inaasahan, ang kawalan ng movement magic ay sobrang nakakaabala. Pero paano malalaman ni Raid na kahit hindi makakalayo ang hatchling sa paglalakad, napaghandaan na niya ang mismong sitwasyong ito? Mula nang dumating dito, maingat niyang pinagmasdan ang lahat sa kanyang paligid. Sa tuwing gumagamit si Christina ng teleportation magic, mataman siyang nakamasid, maingat na kinakabisa ang bawat detalye ng daloy ng mahika. Salamat sa kanyang pambihirang pandama at tiyak na kontrol sa mahika, na master niya ang teleportation spell na halos walang kahirap-hirap. May inggit ang mga speedrunner. Habang nabubuo sa kanyang harapan ang halos tapos na spell, nanlaki ang mga mata ni Raid sa matinding gulat. Pero huli na ang lahat.
Kahit subukan pang balaan ni Raid si Chris ngayon, walang makakapigil dito. Natapos na ng hatchling ang spell sa sandaling bumulong siya ng mahina, teleport. Ang magic circle na nakapalibot sa kanila ay nagpabaluktot mismo sa espasyo. Sa isang iglap, silang tatlo ay lumitaw sa itaas ng isang malawak na kabubatan sa ilalim ng maliwanag at asul na kalangitan, na may mga puting ulap na lumulutang sa itaas at malalaking bundok na umaabot sa abot tanaw. Habang pinagmamasdan ang nakamamanghang tanawin sa kanyang harapan, tahimik na naisip ng hatchling, kaya ito pala ang mundo sa labas ng pugad. Kahit na alam na niyang ang mundong ito ay ganap na naiba sa mundo kung saan siya nabuhay dati, ang makita ito ng sarili niyang mga mata ay nagpamangha pa rin sa kanya. Ngunit makalipas ang isang segundo, naisip niya ang isang napakahalagang detalye. Nasa itaas pa rin sila ng kalangitan. Dahil nag-alala siyang baka aksidenteng mag-teleport sa loob ng matigas na bato, sinadya niyang piliin ang destinasyon sa gitna ng himpapawid. Samantala, desperadong ipinagaspas ng maliit na ibon ang mga pakpak nito, ginagawa ang lahat para hindi siya mahulog. Ngunit walang kwenta ang mga pagsisikap nito. Ang dahilan kung bakit hindi lumipad ang mismong hatchling ay simple lang. Ang bawat patak ng kanyang lakas ay naubos ng teleportation spell. Ang kanyang pagod na katawan ay halos hindi na maibuka ang mga pakpak nito. Buti na lang, at least nasama niya sina Raid at ang maliit na ibon. Ang hindi pamilyar na paligid ay nagdulot ng matinding gulat kay Raid. Ang espiritu ay taratantang nagpalipat-lipat, walang ideya kung ano ang gagawin. Talagang ipinagtaka ng hatchling ang reaksyong iyon. Palaging mukhang walang kahirap-hirap para kay Chris ang pagte-teleport. Kaya bakit natataranta si Raid dahil ang ginawa niya ang parehong bagay? Sa kabilang banda, matapos pag-isipan, may katuturan din naman ang reaksyon ni Raid. Kung bawat hatchling ay kaswal na nakakagamit ng teleportation magic, hindi sana ipinatawag ni Chris si Raid para bantayan siya. Pero ngayong naging ganito nakagulo ang lahat, paano niya ito ayusin? Gayunpaman, dahil umabot na rito ang lahat, ang tanging pagpipilian na lang ay harapin ito ng kalmado. Kung sa bagay, kadalasang umaayos din ang mga bagay-bagay. Bukod doon, ang katotohanang nakakagamit siya ng mahika ay malalaman din naman sa lalong madaling panahon. Ang sobrang pag-isip ngayon ay walang mareresolba. Tumingin sa maliit na ibon na mukhang ginagawa ang lahat para pagaanin ang loob niya, marahang inabot ito ng hatchling at tinapik ang noo nito. Pagkatapos ay nagpasya siyang oras na para alamin kung saan talaga sila napadpad. Nagsimulang libutin ng maliit na grupo ang kagubatan. Sa daan, dumaan sila sa mahabang linya ng nagmartsang mga langgam at ginulat ang mga isdang lumalangoy sa kalapit na lawa. Ang ibabaw ng tubig ay sumalamin sa kanilang maliliit na figura habang patuloy silang naglalakad. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakita nila ang isang dambuhalang puno. Dahil gusto niyang mas makita ang paligid at makumpirma ang kanilang lokasyon, lumipad ang hatchling sa pinakatuktok. Mabilis namang sumunod sa kanya sina Raid at ang maliit na ibon. Hindi nagtagal, isang kakaibang bagay ang nakatawag ng pansin niya. Pagkatapos maingat na pagmasdan ang kakaibang lugar sa ibaba, napagtanto niya na siguradong iyon ang pugad ni Christina. Kaya ganito pala ang hitsura nito mula sa labas. Isang napakalaking halaga ng mahika ang nakapalibot sa buong pugad, sobrang lawak kaya tila tuluyan na itong sumanib sa lupa mismo. Matapos itong obserbahan ng ilang sandali, nagpasya ang hatchling na nakita na niya ang lahat. Siguro panahon na para bumalik. Mula ng aksidente silang nag-teleport doon, palagi na siyang nakaalerto. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano magiging proud si Chris kapag nalaman nitong na-master na niya ang teleportation magic. Baka tulungan pa siya nitong mas maging malakas. Gayunpaman, ang ibunyag ang lahat ngayon ay hindi magandang ideya kung sakaling magsimula siyang magduda. Saktong pagkatapos, isang napakakakaibang amoy ang pumasok sa ilong niya. Biglang kumabog ang dibdib niya. Teka, anong amoy iyon? Sobra siyang naakit sa pinagmumulan ng halimuyak, kaya lumingon siya rito nang hindi nag-isip. Pagkakita niya rito, nagmingming ang kanyang mga mata, at agad siyang tumakbo dahil ang natagpuan niya ay isang ligaw na ginseng. Ang mas ikinagulat niya ay ang napakalaking enerhiyang nakaimbak sa loob nito. Sa aura pa lang nito, siguradong higit 1,000 taon na ang ginseng na yon. Talagang mayayaman ang mga dragon pagdating sa mga teritoryo. Gaya ng inaasahan, anumang tumutubo malapit sa pugad ng dragon ay siguradong pambihira. Kung kakainin niya ito, agad niyang mababawi ang lahat ng kanyang lakas. Pero akmang aabutin na niya ito ng kanyang munting kuko, agad na humarang si Raid para pigilan siya. Natigilan ang munting dragon sa pagkalito. Ano ba ang sinusubukang gawin ni Raid? Habang pinapanood ang espiritu na desperadong hinaharangan ang kanyang daan, talagang hindi niya maintindihan kung anong tumatakbo sa isip ng nakakainis na bantay na yon. Tulad ng dati, palaging ginagawang komplikado ni Raid ang lahat. Mabuti na lang at eksaktong kumilos ang munting ibon sa sandaling iyon. Sa isang atake, itinabi nito si Raid bago pa man sila mapigilan ng espiritu. Sinasamantala ang pagkakataon, hinugot ng munting dragon ang ginseng mula sa lupa. Mas mabigat ito kaysa inaasahan niya, pero plano pa rin niyang kainin ang buong ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang kagat, biglang gumalaw ang ginseng. Kumawala ito mula sa kanyang mga ngipin, tumalon mula sa kanyang bibig, at bumagsak sa lupa.
Pagkatapos, dahan-dahang iminulat ng kulubot nitong mukha ang kanyang mga mata. Agad na sumigaw ang ginseng ng buong lakas. Natulala lang ang munting dragon doon. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang nangyayari. Kahit ang isang espiritual na halamang gamot ay hindi dapat umarte ng ganyan. Bukod pa rito, kakaiba ang pakiramdam ng mga ugat na kanyang ninuya. Nagmadaling lumapit ang munting ibon, pilit na humuhuni na parang nagtatanong kung anong nangyari. Ngunit sa mga oras na yon, matindi na ang pagkahilo ng munting dragon. Wala siyang ideya kung ano ba talaga ang bagay na yon, pero sigurado siyang hindi ito isang ordinaryong ginseng. Habang palabo ng palabo ang kanyang isipan, unti-unti siyang nawala ng malay at bumagsak. Kahit na nawalan na ng malay ang munting dragon, patuloy pa rin sa walang tigil na pagsigaw ang kalahating kain na ginseng. Hindi nagtagal, nakuha ng mga iyak nito ang atensyon ng isang taong dumadaan sa lugar. Saglit lang tiningnan ng estranghero ang walang malay na munting dragon. Pagkatapos, isang alon ng esmeraldang mahika ang umagos mula sa kanyang palad. Dahan-dahang lumutang sa himpapawid ang katawan ng munting dragon. Parehong litong-lito na nakatitig ang munting ibon at si Raid. Pero hindi pa tapos ang mahiwagang babae. Dumukot siya sa kanyang kapa, kumuha ng tableta, at ginabayan ito papasok sa bibig ng munting dragon gamit ang kanyang mahika. Nang malunok niya ang tableta, nagsimula ng bumuti ang kanyang kalagayan. Sa isang banda sa dilim ng kanyang panaginip, dahan-dahang idinilat ng munting dragon ang kanyang mga mata. Nakakita siya ng isang hindi pamilyar na bulto at inisip kung siya ba ang nagligtas sa kanya, pero bahagya niya lang maaninag ang nangyayari sa paligid niya. Ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Nang umalis ang mahiwagang babae, naglaho ang mahikang sumusuporta sa kanya, at marahan siyang bumagsak pabalik sa lupa. Nang makita ito, parehong tarantang nagmamadaling lumapit ang munting ibon at si Raid. Habang tinitingnan silang dalawa, hindi napigilan ng munting dragon na isiping kailangan niya lang ng kaunting pahinga. Hindi na talaga nila kailangang magmukhang iyak na sila anumang oras. Samantala, dumating si Chris sa pugad ng Panginoon ng mga pulang dragon. Habang nakaharap sa dambuhalang pulang dragon na ang katawan ay nababalot ng nagliliyab na apoy, mahinahong sinabi ni Christina, matagal-tagal na rin, Pius. Sumagot si Pius na, kaya, pinuno ng mga gintong dragon, pumunta ka rito ng walang imbitasyon. Ano kaya ang napakahalagang bagay na sapat para aksayahin ang oras ko? Pagkarinig sa kanyang tanong, bahagyang yumuko si Christina at humihinging paumanhing sumagot. Patawarin mo ako sa pagpasok sa iyong teritoryo ng walang pasabi, pero naparito ako para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Isinilang na ang munting itim na dragon. Paglabas ng mga salitang iyon sa kanyang bibig, hindi na mapakali sa pagkakaupo ang Panginoon ng mga pulang dragon. Nakatitig siya kay Chris na hindi makapaniwala. Patuloy siyang nagsalita na walang anumang pag-aalinlangan. Hindi ko pa ito ipinapaalam sa Dragon Lord. Kung gayon, bakit sa akin ka unang lumapit? Sumagot si Christina, napakabata pa ng batang iyon. Kailangan niya ng oras para lumaki, maranasan ang mundo, at buuin ang sarili niyang pagkatao. Hanggang sa mangyari iyon, umaasa akong tutulungan mo siyang protektahan at ilayo si Lord Lee sa pangingialam. Lalong naguluhan si Pius. Ano? Talaga bang ganyan kahalaga ang munting dragon na yan para umabot ka sa ganito? Bago pa siya matapos, mahinahong sumagot si Chris dahil sa kapangyarihang taglay niya at dahil ginising niya ang isang bagong phoenix. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Pius. Isang bagong phoenix. Hindi pa dapat naglalaho ang phoenix ng henerasyong ito. Kung malaman ito ng Dragon Lord, walang atubiling huhugasan niya ang utak ng batang iyon at pipilitin sa ganap na pagsunod. At kung kailanman inisip niyang magiging banta siya, papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Christina, nakatatanda ng mga gintong dragon, mas tuso ka kaysa sa inaakala ng marami. Alam mong hindi ko tatanggihan ang ganitong alok, hindi ba? Sumagot lang si Chris ng isang tipid na ngiti. Siguro ay naniwala lang akong gagawin mo ang pinakamatalinong desisyon. Hindi pinasinungalingan ni Pius ang kanyang mga salita. At sa halip ay pinuri ang husay ng kanyang diskarte. Bilang kaisa-isang natitirang kadugo ng mga itim na dragon, nakatadhana ang munting iyon na maging isang malakas na nilalang na kasing level ng isang nakatatanda. Ang hayaan siyang bumuo ng ugnayan sa anak ko, na malapit na ring maging isa sa mga nakatatanda ng aming angkan, ay hindi isang masamang puhunan. Ipapadala ko ang anak ko para ituro sa munting dragon na yan ang lahat ng natutunan niya mula nang maging tagapagmana ko. Nang marinig ang kanyang pangako, magalang na yumuko si Chris bilang pasasalamat. Kung gayon, nakatatandang Pius, alis na ako. Si Pius, ang Panginoon ng mga pulang dragon, ay hindi nagtangkang pigilan si Chris sa pag-alis. Sa halip, tumawa na lang siya sa kanyang sarili, naiisip na ang magiging hitsura sa mukha ng mapagmataas na nakatatandang gintong dragon na si Christina kapag sadyang pumalpak ang mga bagay na plano niya. Ang totoo, nabasa na ni Chris ang intensyon ni Pius. Dahil doon, wala siyang naging problema na makisakay sa plano niya. Kahit pa si Perdikyon ang kaisa-isang tagapagmana ni Pius, kailanman ay hindi naging maganda ang relasyon ng bata sa kanyang ama. Dahil dito, malamang na makakabuti rin ang pagkikitang ito para kay Perdikyon. Pero sa ngayon, oras na para bumalik si Chris at kumustahin ang kanyang munting dragon. Sagad na pagkaina mode, aktibo na.
Habang iniisip niya kung umiiyak kaya ang munting dragon dahil sa gutom at kung dapat ba siyang magdala ng karagdagang pagkain, isang biglaang mensahe ang umalingaw-ngaw sa isip niya na dahilan para manliit ang kanyang mga mata. Ito ay isang senyales mula kay Raid, isang bagay na ipapadala mo lang sa pinakamatitinding emergency. Sa sandaling mapagtanto niya yon, isang nakakatakot na alon ng kapangyarihan ang sumabog sa paligid ni Christina. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng mga munting dragon. Pagkakita niya sa mga bata na nakahandusay sa lupa, dali-dali siyang lumapit sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Habang tinitingnan ang nanghihinang katawan ng munting dragon, hindi niya maintindihan kung bakit sila umalis sa pugad o kung anong nangyari roon. Pagkatapos ay dumapo ang kanyang mga mata sa halamang gamot na nakahiga sa malapit. Sa kanya lang napagtanto ang katotohanan. Isang mandreke, talagang sinubukan mong lunukin ang buong ito. Sadyang napakadelikadong halamang gamot na ng mandreke, lalo na ang tumubo sa isang lugar na puno ng mahika ng mga dragon. Pero sa hindi malamang dahilan, isang munting dragon na hindi pa umaabot ng isang buwan ang sinubukang kumain ng mandreke na ilang daang taon nang namumuhay. Labis siyang natahimik sa isiping iyon. Ngunit ang mas nakakagulat sa kanya ay ang pagkabakas ng aura ni Lisuel na nakapaligid sa munting dragon. Bagamat bata pa si Lisuel, siya ang pinakamagaling sa mga nakababatang henerasyon at kabilang din sa grupo ni Hodya. Iyon pa lamang ay sapat na upang mabunyag ang pag-iral ng munting dragon. Sa kabilang banda, dahil din kay Lisuel kaya nakaligtas ang munting dragon, kaya napabuntong hininga ng may ginhawa si Chris. Marahil ay maituturing itong isang biyayang hindi inaasahan. Talagang inakala niyang sapat na ang proteksyon ni Raid. Tutal, talagang wala namang paraan para makatakas ang isang munting dragon mula sa pugad. Hindi niya kailanman inisip na hindi lamang nito makakabisado ang mahika ng teleportasyon, kundi gagawin din nitong unang pakikipagsapalaran ang pagkagat sa isang mandreke. Tiyak na hindi ito ang inaasahan niyang pamamasyal. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, unti-unting nagkamalay ang munting dragon. Pagdilat ng kanyang mga mata, malumanay na nagtanong si Chris, munting paslit, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Patawad talaga. Sana ay naging mas maingat ako. Ang makita siyang ganoon ay nagpasidhi sa labis na pagkonsensya ng munting dragon. Inakala nitong sinisisi ni Chris ang sarili sa hindi pagprotekta sa kanya, kahit na nangyari ang lahat dahil sa sarili nitong kabustuhan. Dahan-dahan nitong iniunat ang maliliit na kuko at niyakap siya. Ang tanawing iyon ay nagdala ng walang patid na luha sa mga pisngi ni Chris. Pagkatapos, inabot niya ang munting ibon at sinabi, "Ngayong nangyari na ito, umuwi na tayo para makarecover ng maayos ang lahat." Hindi naglaon, bumalik sila sa pugad ng mga gintong dragon. Nang suriin nito ang sariling kalagayan, napagtanto ng munting dragon na hindi lang matinding pinsala sa loob ng katawan ang natamo niya, kundi mailabis na magulong enerhiya pa ring nananatili sa kanyang katawan. Ang tanging positibong bagay lamang ay nakaligtas siya. Dahilan ito para mapaisip siya muli tungkol sa mandreke. Salamat sa masakit na aral na yon, naunawaan na rin niya kung gaano talaga kaiba ang mundong ito. Gaano man kapamilyar ang itsura o amoy ng isang bagay, hindi na siya maaaring umasa lamang sa kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Mula sa sandaling iyon, kakailanganin na niyang maging higit na mas maingat. Ngunit hindi ito ang tamang oras para pag-isipan iyon. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay maayos na sipsipin ang lahat ng enerhiyang pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang munting ibon sa tabi niya ay tila umiiyak. Hindi na iwasan ng munting dragon na idilat ang mga mata para tingnan ito. Nang makita ang munting nilalang na humihikbi ng ganito, bigla siyang may naalala. Umiiyak ba ang maliit na ito sa buong oras na iyon? Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na kuko upang aluhin ito, tahimik na sinasabi rito na siya ay nagkasakit lamang. Ang reaksyon ng munting ibon ay nagpaalala rin sa munting dragon kina Chris at Raid. Hindi niya kailanman inasahan na alinman sa kanila ay mag-aalaga sa kanya ng may ganoong katapatan. Bagamat naranasan na niya ang katulad na kabutihan sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman pinagtuunan iyon ng pansin noon. Kahit na ganoon, hindi naman masama ang pakiramdam na ito. Biglang may nakapukaw ng kanyang pansin. Ito ay ang mga luha ng munting ibon. Habang umiiyak, ipinunas nito ang mga luha sa maliit na kuko ng munting dragon. Agad na napansin ng munting dragon ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Tila taglay ng mga luhang iyon ang kapangyarihang magpadalisay. Nang mapagtanto iyon, ibinuka niya ang kanyang bibig at dinilaan ang dalisay na enerhiya mula sa kanyang kuko. Sa sandaling dumaloy ito sa kanyang lalamunan at kumalat sa kanyang katawan, naunawaan niya kung ano talaga ito. Walang pag-aalinlangan, ang kapangyarihang iyon ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang katangian ng pagpapadalisay. Hindi lamang nito kayang puksain ang mga lason, kundi may bahagya rin itong bakas ng mahika ng apoy. Ang pagtuklas na iyon ang naging dahilan para muling tingnan ng munting dragon ang maliit na ibon. Hindi niya kailanman naisip na magiging kapaki-pakinabang ang ganitong kaliit na nilalang. Mukhang malubha niyang minaliit ang kanyang munting kasama. Habang napupuno ang kanyang isipan ng napakaraming ideya, bumalik si Chris. Nang mapansing gising na ito, umiti siya at nagtanong, "Gising ka na pala. Maayos ba ang naging tulog mo?"
Pagkatapos kumpirmahin na walang sinuman sa kanila ang nasa panganib, nagpatuloy siya, siguradong natakot ka talaga, hindi ba? Isa ka palang munting inakay, kaya nawalan ka ng malay dahil sa mandrake. Kapag mas lumakas ka na, hindi ka natatablan ng mga bagay na katulad ng mandrake. Pagkarinig sa mga nakakaaliw na salitang iyon, natagpuan ng munting dragon ang sarili na sinusubukang pakalmahin ito sa halip. Gayunpaman, habang pinagmamasdan siya, biglang may naalala pang iba si Christina. Kanina, sinabi sa kanya ni Raid na marunong nang gumamit ng mahika ng teleportasyon ang munting dragon. Dagdag pa roon, nakabawi siya mula sa napakatinding mga pinsala sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Kahit na sa tulong ni Liswell, ang ganoong antas ng paggaling ay halos hindi pa naririnig kailanman. Habang mas lalong iniisip ito ni Chris, mas lalo siyang hindi mapalagay. Ang isang batang ganitong pambihira ay hinding-hindi lalaki tulad ng isang ordinaryong munting dragon. At kung matuklasan man ni Panginoong Uwe ang katotohanan, nang makitang malalim ang iniisip ni Chris, lubos na naguluhan ang munting dragon. Bakit bigla siyang naging seryoso? Ano kaya ang iniisip niya? Nagsimula na ba sa wakas na maghinala ito sa kanya? Kung iyon man ang kaso, marahil ang isisi ang lahat sa Phoenix ang pinakaligtas niyang pagpipilian. Sa sandaling iyon, dahan-dahan siyang ibinaba ni Chris sa lapag. Ngayon, anak ko, ibibigay ko sa iyo ang mahika ng pamana. Dahil napansin ang nagtatakang ekspresyon ng munting dragon, malumanay siyang nagpaliwanag. Ang mahika ng pamana ay isang sinaunang espiritual na orasyon. Sinasabing isa itong biyaya na iginawad ng mga Diyos sa kabubatan ng karunungan. Isa itong konseptual na anyo ng mahika na direktang nagtatanim ng kaalaman sa isa pang nilalang, na nagbibigay daan sa tagatanggap na magmana ng kaalaman, kasanayan, at maging ang paggising ng mga panibagong kakayahan. Siyempre, ang dami ng kaalaman at kapangyarihang magigising ay nakasalalay sa mentalidad at gulang ng tumatanggap. Kaya naman ang mahikang ito ay nagdudulot ng napakabigat na pasanin para sa mga bagong pisang munting dragon. Ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi ng mahikang ito ay maaari din nitong maipasa ang mga baluktot na paniniwala at mapanganib na kaisipan ng taong gumamit nito. Bukod pa rito, mayroon itong napakahigpit na limitasyon. Ang mahika ng pamana ay maaari lamang gamitin ng isang beses sa buong buhay. Kaya anak ko, maibibigay mo ba sa akin ang iyong buong tiwala? Matapos sabihin ang mga salitang iyon, hindi mapigilan ni Chris na paglapatin ang kanyang mga labi. Higit sa lahat, gusto sana niyang tamasahin ng munting dragon ang isang mapayapa at walang inaalalang pagkabata. Sa kasamaang palad, bihira mangyari ang buhay ayon sa mga gusto natin. Ang pagiging pambihira ng batang ito ang nagtulak sa kanya na gawin ang desisyong ito. Nang mapagtantong halos humihingi si Chris ng kanyang pahintulot, naalala ng munting dragon ang kanyang nakaraang buhay. Naiintindihan niya ng higit kaninuman kung gaano kabuti at maalalahanin si Chris sa mga sandaling iyon. Ngunit ang realidad ay hindi laging sumasang-ayon sa nais ng mga tao. Ang mga bagay na magaganda at hindi nahahawakan tulad ng kawalang malay noong pagkabata at mga mahahalagang alaala ay palaging nauunang madurog sa ilalim ng bigat ng realidad. Talagang hindi naniniwala ang buhay sa madaling paraan. Sa oras na tuluyan na nating maintindihan kung gaano kahalaga ang mga ito, huli na ang lahat. Ang lalagyang dati nag-inat sa mga ito ay tumanda na at nawasak. At kapag nangyari yon, hindi na ito kailanman muling mabubuo ng lubos. Ang tanging natitira na lang ay ang pagpulot ng mga basag na piraso isa-isa. Ngunit pagsapit noon, lumipas na ang pagkakataon. Kahit na mas gustong protektahan siya ni Chris kaysa sinuman, tinanggap ng munting dragon ang kanyang desisyon nang walang pag-aalinlangan. Tutal, ang kailangan niya lang namang gawin ay tiisin ang kaunting sakit. Paglipas ng ilang araw, isang nakakasilaw na ginintuang liwanag ang pumuno sa buong silid. Sa ilalim ng nagliliwanag na kinang na yon, makikita ang isang marangya at napakasalimuot na mahikang bilog. Habang nakatingin dito, marahang humakbang si Chris pasulong, karga-karga ang munting dragon sa kanyang mga bisig. Ang matinding kapangyarihan na nagmumula sa mahikang bilog ay agad na nagpaliit sa mga mata ng munting dragon. Kahit mula sa malayo, nadarama niya ang dalisay na mahikang dumidiin sa kanyang balat na parang gilid ng isang talim. Nang maramdaman ang pagkabalisa nito, marahang pinakalma siya ni Chris. Ayos lang, anak ko. Hindi mo kailangang matakot. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang hatchling sa gitna ng magic circle. Hindi maiwasang isipin ng hatchling kung magsisimula na nga ba ang lahat. Nang sandaling iyon, tahimik na bumigkas si Chris ng mga orasyon sa wikang hindi pa niya naririnig kailanman. Sa sandaling bitawan niya ang mga huling salita, isang pangungusap na naiintindihan ng hatchling ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa ngalan ni Christina L. Arcadia, ipinapasa ko ang aking buhay at mga alaala sa batang nasa aking harapan. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, mga mahiwagang gintong letra ang lumitaw sa paningin ng hatchling. Pagkaraan ng isang saglit, pumasok ang mga ito sa kanyang katawan na parang inuukit ang sarili sa kanyang pagkatao. Agad na bumakas ang matinding sakit sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang napakatinding pagdagsa ng mga alaala sa kanyang isipan habang lumalawak din ang kanyang espiritual na pandama. Kahit na nagdulot ng hindi matiis na hapdi ang pagtanggap ng lahat ng kaalamang iyon, wala siyang magawa kundi ang tiisin ito. Tutal, bawat patak ng kapangyarihang iyon ay magiging kanya.
Kahit gaano pa ito katindi, desidido siyang angkinin ang lahat ng ito hanggang sa huling butil. Nang umalingangbaw ang umbol ng hatchling sa silid, sumigaw si Chris sa pag-aalala, "Anak ko, ayos ka lang ba?" Nang hindi siya sumagot, dali-dali itong tumakbo sa kanyang tabi nang walang pag-aalinlangan. Niyakap niya siya ng mahigpit sa kanyang dibdib, paulit-ulit na tinatanong kung ayos lang ba siya. Sa sobrang pag-aalala, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Eksakto ng sandaling iyon, naramdaman ng hatchling ang nakakapanatag na init at unti-unting nanumbalik ang kanyang malay. Agad na nagliwanag ang mukha ni Chris dahil sa nakahinga siya ng maluwag. "Gumana. Salamat sa langit at kinaya mo." Ang hindi niya alam ay ang matinding pagdagsa ng enerhiyang iyon ay muntik na siyang patayin. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Chris sa kanya na naghanda siya ng espesyal na pagkain at gusto nitong kumain siya agad para manumbalik ang kanyang lakas. Pagkarinig doon, inisip ng hatchling na pagkatapos pagdaanan ang lahat ng paghihirap, sa wakas ay masisiyahan na siya sa isang malaki at masarap na salo-salo. Ngunit, lubos na winasak ng realidad ang mga inaasahang iyon. Ang pagkaing hinanda ni Chris ay wala palang iba kundi isang bundok ng mga halamang gamot at isang espesyal na sabaw. Nakatitig lang ang hatchling sa pagkain, hindi man lang makakagat kahit isa. Lumingon siya kay Chris at nagreklamo, "Ayoko nito. Gatas lang at itlog ng ibon ang gusto ko." Pero hindi papayag si Chris na makawala siya ng ganoon kadali. Nangako siyang kapag naubos niya ang lahat, bibigyan niya ito ng minatamis na mansanas bilang pabuya. Matapos mapilit ng ganoon, nahirapan na ang hatchling na tumanggi. Pagkatapos ng lahat, hindi na talaga siya isang bata. Isa pa, nakaligtas siya sa pagkain ng isang mandreke. Gaano ba kasama ang lasa ng ilang halamang gamot? Sa pag-isip niyon, kumagat siya ng malaki sa halamang nasa harapan niya. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang dila, lumiit ang mga balintataw niya. Hindi ka panipaniwala ang pait nito. Habang pinapanood ang naging reaksyon niya, pinalubag loob lang siya ni Chris. "Alam na alam ko ang pakiramdam mo pero kailangan mo pa rin ubusin yan." Pagkarinig doon, hindi maiwasang isipin ng hatchling na siguro ay ito ang parusa ni Chris sa pagkain niya ng mandrake. At paano naman ang maliit na ibong iyon? Paano ito napasunod ng ganoon kabilis gamit ang mga matatamis? Bakit nakakakain ng masasarap ang ibon habang siya ay naiwang umunguya ng mga nakakapanghilakbot na mapapait na halamang gamot? Tunay na isang krimen laban sa mga dragon. Sa kabutihang palad, matapos niyang maubos ang lahat, iniabot sa kanya ni Christina ang minatamis na mansanas at sinabing gamitin iyon para maalis ang pait. Matapos dilaan ng ilang beses, sa wakas ay naramdaman niyang buhay siya ulit dahil sa matamis na balot ng karamelo. Pinapanood na masayang nilalantakan ng hatchling ang pabuyang natanggap niya, naalala ni Chris ang lahat ng pangambang nagpapabigat sa kanyang isipan. Noong panahong iyon, nagsimula siyang mag-isip kung may nakita ba siyang hindi niya dapat nakita, at ang isiping iyon ang nagpakaba sa kanya mula noon. Ngunit base sa takbo ng mga bagay ngayon, wala na yatang dapat pang ipag-alala. Habang nag-uusap sila, lumapit si Chris sa hatchling at sinabing may tatanggapin silang bisita ngayon. Binalaan niya itong huwag masyadong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Dahil tutal, para sa isang dragon na halos isang buwan pa lang, ang tanggapin ng buo ang isang inheritance spell ay tunay na pambihira. Kung malaman ito ng maling tao, madali itong akit ng hindi ka nais-nais na hinala. Ang bisitang iyon ay walang iba kundi si Perdition, ang hinaharap na elder ng lipi ng mga pulang dragon. Pagkatapos magsalita ni Chris, isang asul na screen ang biglang lumitaw sa harap ng hatchling. Nagpakita ito ng detalyadong impormasyon tungkol kay Perdition, kaya't napaisip siya kung epekto rin ba ito ng inheritance magic. Pero base sa reaksyon ni Chris, mukhang siya lang ang nakakakita sa screen na yon. Napakaganda naman magkaroon ng premium in world status menu. Habang pinag-aralan pa rin niya ang screen, muling nagsalita si Chris. "Masyado kang maraming ginamit na enerhiya kanina, kaya sigurado akong gutom ka pa. Naghanda ako ng napakaraming masasarap na pagkain para sayo." Nang ilapag ang pagkain sa kanyang harapan, hindi nagsayang ng oras ang hatchling at sinimulan na itong lantakan. Nang sandaling iyon, mas lalo siyang nagpasalamat na tinanggap niya ang inheritance spell. Matapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Chris, "Maaaring medyo maaga pa, pero dapat simulan mo ng pag-isipan ang pangalan mo." Ang pangalan ng isang dragon ay kumakatawan sa kanyang likas na kakayahan. Ito rin ang nagsisilbing susi para sa pag-activate ng espiritual na mahika. Dahilan iyon para mapaisip ang hatchling kung medyo nakakapanibagong gamitin muli ang dati niyang pangalan. Kahit na ganoon, malapit pa rin ang loob niya roon. May isang tao mula sa matagal ng alaala ang nagbigay sa kanya ng pangalang iyon. Dahil Lee ang apelyido ng taong iyon, at naging kasing itim ng tinta ang kanyang katawan, pinangalanan siyang Limok. Noon, sinabi sa kanya ng taong iyon na pagkalipas ng 1,000 taon, magiging imugi siya, at makalipas pa ang 10,000 taong kultibasyon, magiging ganap na dragon na siya. Ang mga salitang iyon mismo ang nagpatindi sa kanyang pagkahumaling sa buong nakaraang buhay niya. Ngayon, ang mga araw na iyon ay hindi na maisipang napakalayo na sa nakaraan. Sa sobrang tagal ng panahong lumipas ay hindi na niya maaninag ang mukha ng taong iyon. Akmang sasabihin na sana ng hatchling kay Chris na nakapili na siya ng pangalan niya,
Ngunit marahan nitong hinaplos ang ulo niya at sinabing hindi na kailangang magmadali dahil maaari niyang gamitin ang lahat ng oras na kailangan niya. Kahit na ganoon, ang katotohanang nakakagamit na siya ng telepatya ng napakalinaw at natural ay lubos na ikinabilib ni Chris. Hindi niya maiwasang isiping ang munting dragon na ito ay talagang isang henyo. Hindi lang niya tinanggap ang inheritance magic sa napakabatang edad, kundi na master din niya ang telepatya ng halos agaran. Nang sandaling iyon, sumulyap ang hatchling sa munting ibon sa tabi niya at naisip na kailangan din ng maliit na iyon ng pangalan sa lalong madaling panahon. Habang iniisip pa rin iyon ni Chris, bigla siyang nakaramdam ng isang pamilyar na presensya. Sa kanyang malambing na ngiti, sinabi niya, tamang-tama. Niyaya niya ang hatchling na sumama sa kanya para batiin si Perdition. Simple lang ang dahilan kung bakit siya pumayag ng ganoon kabilis. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para sukatin ang lakas ng ibang mga hatchling at sa wakas ay magkaroon ng tamang pamantayan. Sa pamamagitan nito, inactivate ni Chris ang teleportation magic, dala-dala ang hatchling at ang maliit na ibon. Habang naglalakbay, kinuha ng hatchling ang pagkakataon upang silipin ang mga namang alaala at matuto pa ng higit tungkol sa mundong ito. Kahit na sobrang magkaiba ang mundong ito sa nakaraang buhay niya, ang taong talagang gumulat sa kanya ay walang iba kundi si Chris mismo. Hindi lang siya ang kasalukuyang pinuno ng lipi ng mga gintong dragon, kundi isang light attribute dragon din na may edad na 3,345. Bukod doon, minsang siyang naging kandidata para sa titulo ng hari ng mga dragon. Siya ang master ng isang dungeon at isa sa mga mahalagang tao na may pananagutan sa pagpapanatili ng balance noong nakaraang Celestial Demon War. Ang bawat isa sa mga nakamit niyang iyon ay lubos na nakapagpatamimi sa hatchling. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ang isang dragon na kasing taas niya ang naging tagapag-alaga niya. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating na sila sa harapan ng taong binanggit ni Chris. Siya ang tagapagmana ng lipi ng mga pulang dragon, si Perdition. Agad na yumuko ng may paggalang ang batang pulang dragon. Matagal na tayong hindi nagkikita elder ng mga gintong dragon, Lady Christina. Pagkatapos niyang magsalita, dumiretso ang kanyang tingin sa hatchling. Kaya ito pala ang hatchling mula sa lipi ng mga itim na dragon. Nang marinig iyon, tumango si Chris ng may pagmamalaki. Tama yan. Bata pa siya, pero napakatalino niya. Sige na, bumati ka na, bulilit. Sinunod ng hatchling ang kanyang utos, inabot ang kanyang maliit na kuko, at nagpadala ng telepatikong pagbati. Ikinagagalak kitang makilala. Nasasabi akong matuto mula sa'yo. Pero pagkatapos ng saglit na katahimikan, biglang lumuhod si Perdition sa isang tuhod sa harap ng hatchling. Labis siyang nalito sa reaksyong iyon. At ano naman ang ibig sabihin ng tingin niya kanina? Bakit puno iyon ng labis na puot? Kahit na naitago agad iyon ni Perdition, gusto pa rin malaman ng hatchling kung bakit siya tiningnan ng ganoon ng taong hindi pa niya nakikilala. Ano ba talaga ang naging dahilan ng ganoong kapansin-pansing galit? Iisipin ng sinumang nakakakita na ang hatchling ay kanyang panghabang buhay na karibal. Nang sandaling iyon, tuluyan ng gumalaw ang maliit na ibong nakadapo sa kanyang ulo. Ibinuka nito ang mga pakpak, pinangalisag ang mga balahibo, at naglabas ng matinding alon ng presyon. Sa kasamaang palad, hindi man lang nito naapektuhan ang mga dragon. Kahit si Perdition ay nakita na ang ganoong pagbabanta ay ganap na walang epekto. Gayunpaman, mukhang bahagya siyang nagtaka. Anong klaseng ibon yan? Mukhang hindi ito pangkaraniwan, sagot ni Chris. Ang batang ito ay isang batang phoenix. Nanlaki ang mga mata ni Perdition sa gulat. Isang phoenix? Pero buhay pa ang naunang phoenix. Tumango si Chris. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong bagay. Marahil may nagbago sa mundo dahil hindi pa siya ganap na nagigising. Sa ngayon, minamasdan lang namin ni Pius ang sitwasyon. Pagkabanggit sa pangalan ni Pius, agad na naging mas magalang si Perdition. Napansin din ng hatchling na ang taong inakala niyang masungit ay nagpakita ng tunay na paggalang kay Chris. Gaya ng inaasahan, mukhang wala siyang interes na gumawa ng gulo. Baka ang pag-ugali niya kanina ay dahil lang sa hindi niya gustong umalis ng bahay. Kahit na ganoon, patuloy na gumabagabag sa hatchling ang bahagyang tingin na yon kanina. Siguro dapat pa niya siyang subukan ng kaunti. Nang biglang lumipad papunta sa kanya ang hatchling, napakunot ang noo ni Perdition sa pagkalito, hindi sigurado kung ano ang gusto nitong gawin. Inabot ng hatchling ang kanyang maliit na kuko at marahang tinapik siya sa noo. Naisip niya na kung talagang ayaw sa kanya ni Perdition, ang ganoong paghawak ay tiyak na magpapalabas ng reaksyon. Pero, eksaktong kabaligtaran ang nangyari. Hindi lang nanatiling kalmado si Perdition, kundi tiningnan pa niya ang hatchling ng may labis na pag-aalala na lubos na ikinabigla ng hatchling. Kaya hindi pala talaga siya galit sa kanya. Tutal, ang aura na ipinakita niya kanina ay talagang nakaramdam ng puot. Siguro kailangan pa niya gumawa ng ilang pagsubok. Siyentipikong pamamaraan, edisyong dragon. Nang sandaling iyon, tiningnan siya ni Perdition at sinabing, ang liit-liit mo talaga. Nakangiting sumagot si Chris, ganyan ka rin noong isa kang hatchling. Kahit na medyo mas malaki ka ng kaunti. Nang marinig iyon, ibinaba ni Perdition ang kanyang mga mata para tingnan ang sarili niyang kamay. Talaga? Hindi ko na matandaan. Ngumiti ulit si Chris. Napakatalagal na noon.
Noon, isa ka lang maliit na bata at napaka-cute mo pa. Kahit hindi kita madalas mabisita, pakiramdam ko ay kahapon lang nangyari ang mga alaalang iyon. Pagkatapos niyang magsalita, biglang namula ang mukha ni Perdikian. Siyempre, agad na napansin ng hatchling ang reaksyong iyon. Nang makita ang pagkakataon, diretsong tumalon siya patungo sa batang dragon. Gusto niyang makita kung paano tutugon si Perdikian. Inihanda na ng hatchling ang kanyang sarili na itatapon siya palayo. Pero sa halip, kahit pagkatapos bumagsak sa lupa, maingat na pinrotektahan ni Perdikian ang hatchling sa kanyang mga bisig. Mabilis na nagtanong si Chris kung ayos lang ba silang dalawa bago humingi ng paumanhin. Patawad, Perdikian. Tingin ko ay nasabik lang ang bulilit na ito na makilala ang kanyang kuya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Perdikian. Makalipas ang isang segundo, nag-aalala siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Salamat naman at hindi ka nasaktan. Pero pagkasabi niya noon, tila may naalala siya. Dali-dali niyang itinulak palayo ang hatchling at nagpakita ng matinding pandidiri. Nang sandaling iyon, tuluyan nang naintindihan ng hatchling ang lahat. Hindi pala talaga siya galit kahit kailan. Sadyang hindi lang talaga siya marunong maging tapat sa nararamdaman niya. Paano nakakakilos ng ganito ang isang taong ganoon kalaki? Kahit na, naisip ng hatchling na mahuhulaan niya kung bakit. Nahihiyang tumikim, sinabi ni Perdikian, maliit ka pa, kaya baka hindi mo pa naintindihan, pero hindi ka pwedeng basta-bastang tumalon sa mga tao ng ganyan. Kahit na sinabi niya yon, mas mukha siyang masaya kaysa sa gusto niyang ipahalata. Problema talaga sa personalidad. Habang iniisip iyon ng hatchling, biglang tumunog ang tiyan niya. Alam niya na dahil ito sa paubos na ang kanyang mahikang enerhiya. Pero nakakahiya pa rin na mangyari ito sa harap ng lahat, lalo na at nagpakabusog siya ng pagkain kanina lang. Seryoso, anong klaseng tiyan na walang kabusugan ito? Nang sandaling iyon, sinabi ni Chris, bakit hindi muna kayo maglarong dalawa? Kukuha ako ng makakain nyo. Habang wala ako, siguraduhin niyong magkakasundo kayo. Pagkatapos niyang magsalita, silang tatlo ay agad na na-teleport pabalik sa kwarto ng hatchling. Pero ano ba talaga ang nangyari kay Perdikian kanina? Mukhang napakagalang niya. Bago pa matapos ng hatchling ang kanyang iniisip, hinawakan ni Perdikian ang magkabilang pisngi niya at sinimulang pisilin ang mga ito. Kaya ikaw pala ang pasaway na bata na aalagaan ko mula ngayon. Agad na umalsa ang maliit na ibon para magreklamo, pero pinagalitan siya agad ni Perdikian. Tahimik, nagsasalita ako. Pagkatapos ay lumingon siya pabalik sa hatchling. Kung magsasanay ka sa ilalim ko mula ngayon, huwag mong asahan na magiging maluwag ako sa'yo. Ayaw ko sa mga tamad na dragon o kahit sinong sumusubok na manloko ng tao. Tanging naisip ng hatchling, sasanay nako. Salamat sa mahika ng mana, mas malaki ang posibilidad na siya pa ang magturo kay Perdikian. Samantala, nag-iisip si Perdikian kung paano niya haharapin ang mayabang na batang ito. Makalipas ang isang sandali, tila may naisip siyang ideya. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, munting pasaway? Bilang isang nilalang na pinagpala ng apoy, ang lakas ng loob mong umasta ng ganyan sa harap ng iyong magiging Panginoon ng apoy. Sa sumunod na saglit, nakakatakot na mahika ng apoy ang nagsimulang mabuo sa palad niya. Habang pinapanood siya, agad na napagtanto ng hatchling na pinigilan na ni Perdikian ang lakas ng kanyang aura. Dahil isang batang phoenix lang si Alvi, siguro hindi naman talaga siya nagtatangkang manakit ng kahit sino. Kahit na, agad na humarang ang hatchling sa harap ng maliit na ibon. Hindi mo siya tauhan. Siya ang familiar ko. Hindi ko hahayaang apihin siya ng kahit sino. Naglabas ng matinding presyon ang nagliliyab na apoy, pero gaano man kalakas si Perdikian, hindi man lang gumalaw ang hatchling. Kaya agad na itinigil ni Perdikian ang pag-atake at sumigaw, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Inasahan na talaga ng hatchling ang eksaktong resultang ito mula pa noong simula. Kung sa bagay, nasa ilalim siya ng proteksyon ni Christina. Gaano man kahalaga si Perdikian, hindi niya kailanman magagawang manakit sa loob ng teritoryo nito. Sa kabaitan ni Christina, imposibleng seryosong pag-isipan ng pabayang batang yon na gumawa ng ganoong bagay dito. Hindi kumilos ang hatchling nang hindi nag-isip. Nang makita ang kanyang determinasyon, hindi maintindihan ni Perdikian kung bakit ganoon na lang kadesidido ang hatchling na protektahan ang kanyang familiar. Ang hindi niya alam, ang totoong layunin ng hatchling ay itama ang kakaiba niyang pag-isip. Sa totoo lang, hindi niya maisip kung paano pinalaki ng Lord ng mga pulang dragon ang batang ito. Pagkatapos itong pag-isipan sandali, napagpasyahan ng hatchling na baka may oras pa para ayusin ang ugali ni Perdikian habang bata pa siya. Nang makita niyang naglalakad ulit palapit sa kanya ang hatchling, mukhang nalito na naman si Perdikian. Tapos, sa sumunod na saglit, biglang nanliit ang mga mata niya. Sa loob ng napakaikling sandali, naramdaman niyang parang may nakatayong napakalakas na itim na dragon mismo sa harapan niya. Wala siyang ideya kung anong nangyayari. Kahit ang paghinga ay biglang naging mahirap. Initaas lang ng hatchling ang kanyang maliit na kuko. Sa isang mahinang pitik ng kanyang kuko, agad na nahila pabalik sa realidad si Perdikian. Kahit pa ganoon, naiwan siyang basang-basa ng malamig na pawis matapos maramdaman ang nakakatakot na presensyang yon. Samantala, lutang na pinaglaruan ng hatchling ang pakpak ng maliit na ibon, at inisip na sapat na yon sa ngayon. Sa kabilang banda, litong-lito pa rin si Perdikian.
Ano bang nangyari, at saan nanggaling ang napakatinding presyong yon? Wala siyang paraan para malaman na ang presensyang naramdaman niya ay pagmamay-ari ng isang itim na imugi na nag-cultivate sa loob ng 900 at 99 na taon. Sa pananaw ng hatchling, siguradong hindi isang nakakatakot na halimaw si Perdikyon. Ganoon pa man, talagang nakakabilib ang lakas na ipinakita niya kanina. Pwede na, bata. Ang tanging kulang talaga sa kanya ay tapang. Siguro tinuruan siya ng Lord ng mga pulang dragon ng lahat tungkol sa pakikipaglaban at pagsasanay, pero hindi niya kailanman kinaharap ang sarili niyang emosyon. Tapos naalala ng hatchling ang sinabi sa kanya ni Chris. Talagang gusto niyang maging magkaibigan sila ni Perdikyon. Sa bagay, wala namang mawawala kung makikisama siya sa magiging kandidato bilang elder sa hinaharap. Saka, kung ibabase sa naging reaksyon kanina ni Perdikyon, mukhang hindi naman talaga siya masamang tao. Kaya ang unang dapat gawin ay pilitin siyang ibaba ang kanyang depensa. Ibig sabihin, ang magagamit lang ng hatchling ay ang mga bagay na kasalukuyang meron siya. Tama. Ang plano niya ay papaniwalain si Perdikyon na itinuturing talaga niya ang maliit na ibon bilang isang matalik na kaibigan. Sa ganoong paraan, magmumukhang nawalan lang siya ng kontrol sa kanyang aura dahil pinagbantaan ang kaibigan niya na malinaw na magpapaliwanag sa lahat ng nangyari kanina. Tutal, madalas namang mahirapan ang mga batang hatchling na kontrolin ang aura nila. At gaya ng hinulaan ng hatchling, dahan-dahang ibinaba ni Perdikyon ang kanyang depensa. Ngayon ang natitira na lang ay alamin kung paano bubuo ng totoong pagkakaibigan. Ang pinakamadaling solusyon sana ay magtatag ng malinaw na hierarchy at pasunurin sa kanya si Perdikyon. Pero kapag ginawa niya yon, malalantad ang katotohanang natanggap na niya ang inheritance spell. Mula sa naging ugali kanina ni Perdikyon, napagtanto ng hatchling na ang nakasanayan niyang pagmamaliit sa mahihina ay malamang na nahubog ng pamumuhay sa ilalim ng matinding presyon mula sa napakalaking kapangyarihan. Sa totoo lang, gusto nang bawiin ng tuluyan ng hatchling ang teaching license ng lalaking to. Ang pagiging tagapag-alaga ni Chris sa kanya ay higit pa sa sapat. Habang iniisip niya ang mga bagay na yon, biglang bumalik si Chris. Ang unang tanong niya pagkapasok sa portal ay, nag-enjoy ba kayong dalawa habang wala ako? Tiningnan ni Perdikyon ang basket sa kanyang mga kamay at nalilitong nagtanong, para saan to? May pagmamalaking ngumiti si Christina. Ito lahat ng paboritong kainin ng munting batang to. Dapat subukan mo rin. Bago pa man siya matapos magsalita, kumaripas na ng takbo ang hatchling papunta sa basket na kumikinang ang mga mata. Agad na nakisali ang maliit na ibon sa pagkuha ng pagkain. Bahagyang nagtaka si Perdikyon habang pinapanood na masayang kumakain ang dalawa. Nagpaliwanag si Chris, palagi nang gusto ng munting batang ito ang pagkain puno ng mahika, kaya naghanda ako ng marami. Ang mga salitang yon ay muling nagpalalim sa pag-isip ni Perdikyon. Hindi pa siya kailanman nakarinig ng dragon na sadyang naghahanap ng pagkain puno ng mahika. Kahit na hindi na naghihirap ang hatchling sa kakulangan ng mahika, pinipili pa rin niyang kumain lang ng ganoong klaseng pagkain. Baka hindi lang talaga karaniwan ang gusto niya, pero bakit ba sadyang susubukan ng isang dragon na mag-ipon ng mahika? Siguradong may dahilan. Maya-maya lang, inabot ng hatchling ang ilan sa kanyang pagkain kay Perdikyon. Gusto niyang putulin ang kanyang pag-iisip at pilitin muna siyang tikman ito. Maingat na tinanggap ni Perdikyon ang cookie, pero nang kagatin niya ito, napagtanto niyang masarap pala talaga ito. Nang makita ang reaksyong yon, alam ng hatchling na kumagat na siya sa pain. Agad siyang nag-abot ng panibagong-bagong lutong cookie. Kadalasang nagiging mas madaling lapitan ang mga tao kapag may gumawa sa kanila ng pabor. Saka, may paraan ng matatamis na pagkain para pagandahin ang mood ng halos kahit sino. At sa totoo lang, mas mukhang kaaya-aya si Perdikyon kapag may hawak siyang merienda. Kumpara sa mayabang at mapagmataas niyang ekspresyon kanina, mas mukha na siyang natural ngayon, parang totoong bata. Sa totoo lang, may dalawang uri ng peking tao. Ang una ay yung mga sadyang nagpapanggap na maging iba, at kadalasan ay mas mabuting iwasan ang mga yon. Ang ikalawa ay yung mga napipilitan ng pagkakataon na itago ang totoong sarili nila sa likod ng isang maskara. Ang ugaling hinubog ng presyon mula sa labas ay maaaring magbago kapag nagbago ang kapaligiran. Kaya anong mangyayari kung may lumapit sa kanya nang walang tinatagong motibo, ibinahagi kung anong meron sila, at kinilala ang mga damdaming matagal nang isinawalang bahala. Wala namang ipinanganak na perpekto. Kahit ang hatchling ay niligtas din minsan ng iba. Hindi naman masyadong mabigat kung bibigyan niya ng isang pagkakataon ang batang ito. Pero kung hindi umubra ang pagliligtas sa kanya, walang makakasisi sa hatchling. Kung siya pa rin ang dati niyang sarili, malamang napuputulin na niya agad ang koneksyon nila at bubugbugin na lang siya mamaya. Sa kabilang banda, kung gumana ito, sa oras na tumanda si Perdikyon, magkakaroon ang hatchling ng isang napakalakas na kakampi sa tabi niya, kaya sulit itong subukan. Sa pag-iisip niyan, agad na sinimulang planuhin ng hatchling ang susunod na hakbang sa kanyang misyon na baguhin ang batang pulang dragon. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na higit pa ang pabor ng kapaligiran. Maaaring maging perpektong katuwang si Christina, at maaari ring tumulong ang maliit na ibon. Napagpasyahan ng hatchling na ito na ang perpektong pagkakataon para mas palalimin pa ang mga bagay-bagay.
Habang pinag-iisipan niya yon, dinurog niya ang cookie sa harapan niya sa maliliit na piraso. Tapos marahan siyang naglakad palapit kay Perdikyon. Nang makita ang cookie na iniaalok, nagpakita ng litong ekspresyon si Perdikyon. Itinuro ito ng hatchling gamit ang kanyang maliit na kuko, sumisenyas na durugin niya ang cookie, at ipakain ang mga piraso sa maliit na ibon. Agad na naintindihan ni Perdikyon ang senyas, pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang mag-abala ng ganoon, o kung bakit panay ang tingin sa kanya ng hatchling ng may pag-asa. Dahil walang ibang pagpipilian, dinurog niya ang cookie. Ang pagtingin pababa sa mga durog na piraso ay nagmukha sa kanyang mas walang gana. Kahit pa ganoon, matapos mag-atubili sandali, inabot niya ang kanyang kamay at inialok ang pagkain sa maliit na ibon. Halos nagdarasal na gumana ito, pabulong niyang sinabi, "Heto, sayo na yan." Ang sumunod na nangyari ay ganap na sumira sa kanyang mga inaasahan. Tinignan siya ng munting ibon ng may malinaw na pandidiri, na nagpapatunay na wala itong kahit anong balak na tanggapin ang pagkain. Sa sumunod na sandali, muntik na siyang mapatalon sa sobrang gulat. Masama ang naging titig sa kanya ng sanggol na dragon na may nakakikilabot na tindi, na tila sinasabing, ang lakas ng loob mong sirain ang aking plano sa pagpapagaling. At talagang tatanggihan mo pa ang pagkain personal na iniaalok sa'yo. Kainin mo na lang kasi. Agad na napansin ng munting ibon ang ekspresyon ng sanggol na dragon at nagmamadaling tinuka ang mga mumo sa palad ni Perdikyon. Nang makita itong mangyari, naiwang labis na nalilito si Perdikyon. Kalaunan ay pinuri sila ni Chris mula sa kabilang bahagi ng silid. Napakagaling. Ang bibilis ninyong magkasundo, mga bata. Nang marinig ito, napangiti sa kanyang sarili ang sanggol na dragon. Aba, syempre. Salamat sa pakikisakay. Basta na lang namula si Perdikyon at bumulong na wala naman yon. Subalit nang muli siyang lumingon sa sanggol na dragon at sa munting ibon, natanto niyang ang atmosfera sa pagitan nila ay naging kakaibang mainit at magaan. Ang pakiramdam na iyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, habang pinupuno siya ng isang hiya na hindi niya maipaliwanag. Kumpara sa lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na ito ay puno ng matinding kabaitan, na nagbibigay sa kanya ng kabustuhang tumakas habang gusto ring manatili habang buhay sa iisang pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsalita si Perdikyon. Inamin niyang ang dalawang musmos ay nakakagulat na magaling makiramdam, at kahit sinabi ng kanyang ama na ang sanggol na dragon ay isang kandidato sa pagiging elder ng angkan ng mga itim na dragon, at dapat niya itong tulungan. Iba na ang nararamdaman niya ngayon. Kahit na wala ang responsibilidad na yon sa kanyang balikat, taos puso siyang gustong bumalik. Gayunpaman, oras na para siya ay magpaalam para sa araw na ito. Nangako siyang babalik bukas. Bilang tugon, basta na lamang gumamit si Chris ng mahikang teleportasyon para ihatid siya pauwi. Bago maglaho, kumaway pa si Perdikyon para magpaalam sa sanggol na dragon, at nangakong bibisita muli kinabukasan. Sabay na kumaway pabalik ang sanggol na dragon at ang munting ibon. Pagkaalis ni Perdikyon, nagtanong si Chris, napangasiwaan mo iyon ng napakahusay. Kaya, ano ang tingin mo sa batang iyon? Ang naging sagot ng sanggol na dragon ay labis na nakagulat sa kanya. Hindi ba halata? Kung sino man ang nagpalaki sa batang iyon ay dapat tanggalan ng karapatang maging tagapag-alaga niya. Mabait siya, pero palagi siyang nagtatago sa likod ng isang maskara. Halatang natatakot siya, pero umuasta siyang galit na galit. Halatang masaya siya, pero nagkukunwari siyang naiinis sa lahat ng bagay. Para siyang isang nasugatang pusa. Nakadudurog ng pusong panoorin. Eksaktong naintindihan ni Chris ang nais niyang ipahiwatig. Kung sa bagay, ginugol ng batang iyon ang kanyang buong buhay sa paniniwalang wala ng ibang landas bukod sa maging isang elder. Nang sumunod na araw, bumalik si Perdikyon. Sa sandaling makita niya ang sanggol na dragon, nagulat siyang nagsabi, "Nakita mo na, sinabi ko sa iyong babalik ako ngayon." Kahit na ganun, paano naman naasa ang sanggol na dragon na susulpot siya ng ganito kaaga? At ano naman ang ibig sabihin ng mga damit na yan? Klaro na may isang taong gumugol ng sobrang habang oras sa pag-aayos. Nang masdan siya ng mas mabuti, natanto ng sanggol na dragon na totoo ang lahat ng sinabi ni Chris noong nakaraang araw. Kahit pa naging palaban siya sa munting ibon, hindi naman talaga siya masamang tao. Kung hindi, hinding-hindi sana pagkakatiwalaan ni Chris na iwan silang magkasama ng silang dalawa lang. Habang tinitingnan niya si Perdikyon, naalaala ng sanggol na dragon ang isa pang bagay na ipinaliwanag ni Chris. Sinabi niya na dahil pareho ng elemental na katangian ang Phoenix at si Perdikyon, at dahil hindi familiar ni Perdikyon ang munting ibon, kundi sumusunod sa sanggol na dragon sa kabila ng pagtataglay nito ng pambihirang potensyal. Ang pag-iral nito ay kasing pambihira at kahalaga ng isang dragon. Kahit na sadyang napakatalino ni Perdikyon, likas niyang naramdaman ang presensya ng munting ibon at agad na naging mainat. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang hiniling ni Chris sa sanggol na dragon na tulungan siyang ibaba ang kanyang depensa. Salamat sa paliwanag na yon, sa wakas ay naintindihan ng sanggol na dragon kung bakit ganoon na lang ang tingin sa kanya ni Perdikyon noong una silang magkita. Marahil ay likas na rin niyang naramdaman ang pambihirang kakayahan ng sanggol na dragon. Sa pagitan ng kaalamang nakuha sa pamamagitan ng mahika ng pamana at ng mga reaksyon ni Perdikyon, ang sagot ay masakit na napakalinaw.
Mukhang kailangang ayusin ng sanggol na dragon ang mismong problemang ito. Ang katawa-tawang buhay dragon na ito ay kung paanong ginawa siyang isang buong oras na therapist para sa mga bata. Subalit, ang pagtulong kay Perdikyon sa huli ay makabubuti rin para sa kanya. Pagkatapos ay tumikhim si Perdikyon. Gayunpaman, bago magsimula ang klase ngayon, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Iyan ang dahilan kung bakit ako dumating ng maaga. Habang nagsasalita siya, dumukot siya sa kanyang mga damit. Ilang sandali pa, kumuha siya ng isang pulseras at hiniling sa sanggol na dragon na tanggapin ito. Nasabi na sa kanya ni Lady Chris ang lahat tungkol sa sanggol na dragon. Sa pagkaalam kung gaano siya katalino, nagdala si Perdikyon ng isang pulseras ng pagbabago ng anyo. Mas mapapadali rin nito ang pakikipag-usap dahil hindi naman maaaring palaging ituro ang mga klase sa pamamagitan ng paghuni at pag-iyak habang buhay. Ipinaliwanag niyang ito ay isang bagay na mismong ginamit niya noong siya ay maliit pa. Ang kailangan lang gawin ng sanggol na dragon ay isuot ito, at kusa nitong iaakma ang sarili nitong sukat. Matapos iyon, kailangan lang niyang isipin ang nais niyang lakas at isalin ang kanyang mahika sa pulseras. Kasunod ng mga bilin, ibinuhos ng sanggol na dragon ang kanyang mahika dito. Hindi nagtagal, nag-ibang anyo ang kanyang katawan at naging isang nakatutuwang batang lalaki na may itim na buhok. Sa pagtingin kay Perdikyon, umiti ang bata, umabot, marahang tinapik ang kanyang noo, at masayang tinawag siya sa kanyang pangalan. Sa wakas, nakakapagsalita na siya ng formal. Agad siyang pinutol ni Perdikyon. Hindi ka maaaring basta-basta na lamang humahawak sa ulo ng mga tao ng ganyan. Kahit na, maaari nating pag-usapan yan mamaya. May kakaiba ka bang nararamdaman ngayon? Tiningnan ng itim ang buhok na bata ang kanyang bagong katawan at sumagot na mukhang normal naman ang lahat. Naisip lang niyang medyo masyadong maliit ang katawang ito. Maganda sana kung medyo mas matangkad pa siya. Kahit na ganun, ang pagiging kayang magsalita ay talagang napakaginhawa. Kaya taos-puso siyang nagpasalamat kay Perdikyon. Labis na nagulat si Perdikyon sa hitsura ng bata. Mabilis niyang nabawi ang kanyang sarili, iniwas ang kanyang mukha, at kahit papaano ay nagawang magmukhang mapagmataas at nahihiya ng magkasabay. Eksaktong lumipad ang munting ibon papunta sa bata. Nang makita yon, hindi niya naiwasang mamangha. Kahit na matapos magpalit ng anyo, agad siyang nakilala ng munting ibon. Samantala, mukhang medyo inis si Perdikyon. Nang may halatang pagkainip, sinabihan niya ang munting ibon na umalis dahil makakaabala lamang ito sa kanilang klase ngayon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinakawala ng bata ang kanyang pinakamalakas na taktika. Umasta siya na parang isang batang hindi mo matitiis. Gustong makinig ng munting kasamang ito sa ating klase. Napag-usapan na namin ito ni Chris noon, at sinabi niyang hindi ito magiging problema. Sinabi pa niyang papayag ka, pero sa pagkakataong ito, tila hindi tumalab ang iyong karaniwang karisma. Umilig na lamang si Perdikyon. At bakit naman ako kailangang pumayag? Maaaring pagbigyan ng binibining iyon ang lahat ng iyong mga kapritso, ngunit pagdating sa iyong edukasyon, makakaabala lang ang ibong iyan. Pagkatapos ay tiningnan niya pababa ang munting ibon ng may malinaw na pagkasuklam. Kung mayroon ka man kahit konting katinuan, maglaho ka na, ikaw na walang muwang. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpadala sa munting ibon sa matinding galit. Habang pinapanood ang kanilang pag-uusap, napagtanto ng batang may itim na buhok na ang pasensya ni Perdikyon ay parang loading screen na nasa 1%. Hindi naman likas na masama ang magalit, pero kapag ang isang taong may labis na kapangyarihan ay hindi makontrol ang galit na iyon, nagiging isa lamang siyang malupit na tirano. Tinawag siya ng bata bilang kuya niya at inangat ang maliit na ibon sa harap niya. Tingnan mong mabuti ang batang ito. Sanggol pa lang siya, at may nakalimutan nga pala akong sabihin sa'yo. Hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Nagre-react lang siya sa stress. Pinagbantaan pa nga niya si Chris noon, pero lahat ng ginagawa niya ay para protektahan ako. Nang unang beses kayong magkita, baka may naramdaman siya tungkol sa'yo, kuya. Malinaw na tumama ang mga salitang iyon, kaya nagsimulang mautal si Perdikyon. Pagkakita sa reaksyong iyon, alam ng bata na ito na ang tamang pagkakataon para magpatuloy. Siguro ganun ang naging reaksyon niya dahil mas malakas ka hamak kaysa sa kanya. Kaya nang maramdaman niyang banta ang isang kasing lakas mo, natural lang na mas naging maingat siya. Kaya naman, kahit natakot siya sa kalaban, mas lalaban pa ang maliit na ito para protektahan ako. Nang marinig iyon, natigilan sandali si Perdikyon bago nagtanong, totoo ba yan? Matapos itong kumpirmahin muli ng batang may itim na buhok, tahimik siyang umamin na hindi niya kailanman naisip iyon ng ganoon. Sa sandaling makita ng bata ang reaksyon ni Perdikyon, nahanap na rin niya sa wakas ang sagot na kanina pa niya hinahanap. Ganito kumilos si Perdikyon dahil wala siyang tiwala sa sarili niyang kakayahan. Sa madaling salita, malamang na hindi pa siya nakakatanggap ng tunay na pagkilala mula sa sarili niyang tagapag-alaga. At sa kasalukuyang sitwasyon, isa talaga itong magandang balita. Dahil sa kontradiksyong iyon, nagkaroon na rin ng pagkakataon ang batang may itim na buhok na makialam. Muli niyang binuhat ang maliit na ibon. Kuya, may alam ka ba? Ang maliit na ito ay isa lang mapusok at padalos-dalos na ibon. Kung titigil ka sandali sa pakikisimpatya sa kanya, dapat kumalma na rin ang batang ito. Tingnan mo nga siya ngayon. Kita mo, nagpapakabait naman siya, di ba?
Pero bago pa siya makatapos sa pagsasalita, lumingon ang maliit na ibon at tiningnan siya ng masama. Gayunpaman, ang ekspresyon ng batang may itim na buhok ay malayo sa malumanay niyang hitsura kanina. Tumitig siya ng napakatalim kaya nagpanik ang maliit na ibon at biglang umalsa ang maliliit nitong balahibo sa isang iglap. Akalain mo yon, parang instant software update mula sa brave mode papuntang panic mode. Nang makita yon, napabuntong hininga na lang si Perdikyon. Kahit na medyo nakakainis ang ibong ito, palalampasin ko ito para sayo. Tutal, hindi madaling mawalay sa isang taong mahalaga sayo. Agad na nakuha ng ikalawang kalahati ng pangungusap na iyon ang atensyon ng batang may itim na buhok. Baka nga ang sarili niya ang tinutukoy ni Perdikyon. Sa bagay, nawalan siya ng ina noong bata pa siya, kaya walang duda na nangungulila pa rin siya ng lubos sa kanya. Kahit pa, kumpara sa nakararami, medyo maswerte pa rin siya. Mula pa sa simula, binyayaan na siya ng halos walang hanggang buhay, kaya nakatadhana siyang mabuhay ng mas matagal kaysa sa lahat. Ngunit ang mga taong tulad niya rin ang may pinakamalaking posibilidad na maging hungkag, nakakalimutan ang mga bagay na minsan nilang minahal at kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin. Kahit na madalas pa rin silang magbanggaan, malamang na unti-unti ring bubuti ang kanilang relasyon sa paglipas ng panahon. Tapos, bigla na lang nagtanong si Perdikyan kung ano ang pangalan ng maliit na ibon. Lubos na nabigla ang batang may itim na buhok sa tanong na yon. Nang sandaling makita ni Perdikyan ang kanyang ekspresyon, agad niyang naintindihan kung bakit. Huwag mong sabihin hindi mo pa rin binibigyan ng pangalan ang familiar mo. Doon lang naalala ng batang may itim na buhok na wala pang isang linggo niyang kilala ang maliit na ibon. Kahit pa, tiyak na oras na para bigyan siya ng maayos na pangalan. Mula ngayon, tatawagin na siyang White Knight. Bilang isang purong puting nilalang na ipinanganak matapos sipsipin ang madilim na kapangyarihan ng batang may itim na buhok, bagay na bagay sa kanya ang pangalang White Knight. Nang sandaling marinig niya ang bago niyang pangalan, masayang tumakbo ang maliit na ibon papunta sa batang may itim na buhok, bakas ang labis na tuwa rito. Mukhang may pumabor sa character customization. Pero pagkatapos ay nagtanong si Perdikyon, at hindi ka pa ba pumipili ng sarili mong pangalan? Nang sumagot ang bata na hindi pa, biglang sinabi ni Perdikyon, kaya bukod kay Lady Chris, wala na bang ibang tagapag-alaga na pwedeng tumulong sa iyong pumili ng isa? Baka pwede akong tumulong. Bago pa man matapos magsalita si Perdikyan, agad na tumanggi ang batang may itim na buhok. Pinaliwanag niya na gusto niya itong pag-isipang mabuti dahil hindi naman ito apurahan. Pero sumagot si Perdikyan na maaga o huli, kailangan na ring pumili ng pangalan, at dahil magkasabay na silang papasok sa klase ngayon, sobrang hirap kung wala siyang pangalan. Habang lalong nagpipilit si Perdikyan, mas lalong naintindihan ng batang may itim na buhok kung ano ba talaga ang nangyayari. Isang napakasensitibong usapin ang pangalan ng dragon, at sapat ang talino ni Perdikyan para malaman iyon. Kahit na inamin ng batang may itim na buhok na baka nag-o-overthink lang siya, kailangan pa rin niyang maging maingat. Dahil ang gusto ni Perdikyan ay hindi lang basta pangalan, kundi ang totoong pangalan ng isang dragon. Dahil doon, kinailangan niyang maghanda para sa pinakamasama at isaalang-alang ang posibilidad na iyon bilang totoong dahilan sa likod ng kawalan ng pasensya ni Perdikyan. Posible talaga na ang tanong na binitawan ni Perdikyan kanina ay nanggaling pala sa isa sa mga elder.